930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 25 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita sa 61 dias, 61 days to go before Christmas. Mga kabombo, una kita sa aton sining mga headlines sa balita lokal. Pila ka mga dalan sa Bacolod, isiraduhan kadungan sang tigkalalag, mayara man sang road closure. Bureau of Fire Protection may mga pahanumdum sa publiko para sa tigkalalag. Samtang mga railing sa dalan nga ginkakas kadungan sa Mascara Festival, ginbalik na sa iladaan nga nahamtangan. Punong barangay sang Sumaaga minado nga dako na nga kadugangan ang ilang nga pagtapos bilang first runner-up. Akan kadungganan ang ilang pagtapos bilang first runner-up sa street and arena dance competition. Balita National, Senado nag-target nga mapasar ang 2023 national budget sa third week sa bulan sang Nobyembre. DepEd kag DOH ginhingyo nga mag-issue sang mas maatag nga COVID ventilation policy sa mga eskwelahan. Retired Army ginbutang ni President Bongbong Marcos bilang Deputy Commissioner sa Bureau of Customs. Balita International, bago nga Prime Minister sang United Kingdom napilian na Rishi Sunak, youngest Prime Minister sa sulod sang 200 katuig. Sa balita espesyal, 100 anyos nga doktor sa Ohio, USA, gindeklarar nga oldest practicing doctor sa bilog nga kalibutan. Balita naman sa negosyo, presyos ng gasolina nagnubo sa 35 sentimos subong nga aga, 1.10 ang ginubo sa bahin sa diesel. Sa balita sa inampang, former Ateneo basketball player William Navarro nagsulod na sa North Point, Batang Pier.
Samtang balita naman sa entertainment, netizens mansig palabot sa ila suporta sa nagailanaway nga vloggers nga sanday Wilbert Tolentino kag Zainab Haraki. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Amoy ato aton si mga headlines. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na. Sa ato nagapaunag nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bumbo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapaunang nga balita lokal, nagsumiter na sang request ang Bacolod Traffic Authority Office o bitaw sa Office of the Mayor kag gin-copy furnish sa saunang palusot para sa rerouting sa palabuton nga Tigkalalag. Naglaom si Bitaw Head Police Major Junji Liba nga sa ginpalaga sini nga request nga makalendar ka makapagwa sa resolusyon sa closure kag rerouting. Gilalataw sini nga magpatuman sa road closure kag rerouting sa Burgos Public Cemetery bangod sa ginalauman na ang madamo nga nagabisita. Plano sa maining nga seraduhan gikan sa Lopez Haina padulong sa Bacolod Police Station 4 sa rerouting ang mga public kag private vehicles ang mahimo nga makalabay sa 5th Road sa bahin sang Barangay Villamonte padulong sa Lopez Haina Galo nga makadalanan nga magalabay sa Mega World. Tanan nga masalakyan gikan sa Galo kag Lopez Haina ang makalabay man sa sulod sang Mega World lapos sa 5th Road sa may Barangay Villamonte kung padulong sa north direction o kung mahimo man nga magdiretso sa Lopez East sa Circumferential Road kung padulong na sa south direction. Samtang mga apektado nga public transport ang makalabay sa North Drive padulong sa Villamonte ka magagwa sa Lopez Haina public sa Dalan Burgos. Patag ni Liba nga amo lamang nga lugar ang maapektuhan sa rerouting. Adugang pasining nga nagduha-duha man ini nga isirado ang dalanon sa Burgos Public Cemetery. Bangod wala naman ginalubungan kag madamo sa mga madugay na nga nakalubong ang gina-exhume o kon ginasaylo na sa Handumanan Cemetery. Apang patag sa Bitaw Head nga hindi Manila luyag nga hulaton nga maginutok ang trafiko antes pa nga maghulag gani gin-request ini ang pagpasarado sa dalanon sa Nobyembre 1 All Saints Day kag Nobyembre 2 All Souls Day. Apang kung makita sini nga matawhay na ang trafiko sa Nobyembre 2 mahimo naman ikanselar na lamang sa ang maini ang road closure kag subuman ang rerouting. Nakasubmit ako to sa request sa office ni Mayor and then sabi fairness ang aton man nga SP so that na hopefully makalendar nila kay buwas ipalo up to aga pa ikalendar nila Wednesday nga mapagwaan ta resolution approving sa aton nga closure kag aton rerouting. Aton man ang ma-applyan siguro or ma-implementar kita sa closure kag rerouting ang aton direbla sa public cemetery sa Burgos kay expected yun na nga daw kadamo kita sang bisita no. Ang kamay sa pagpahig ni Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba. Nagumpisa na ang preparasyon sa Bureau of Fire Protection o BFP sa Western Visayas para sa nagahilapit nga Undas 2022 suno kay BFP 6 Regional Director Fire Senior Superintendent Jerry Candido. Naghatag na inis ang direktiba sa tanan nga BFP unit sa Region 6 sa pagpatigayon sang rekorida. Apang ini ang pinasay sa ordinaryo nga rekorida bangod imbis nga once a day o once a week lamang ang pagpatigayon. Sila ang duha ka beses sa isa ka adlaw nga nagabisita sa mga natubod nga fire prone o conducive barangays. Sa maabot nga Huwebes, Oktubre 27, ipaidalom na sa red alert status ang tanan nga BFP unit sa bilog nga rehiyon. Tubtob sa Nobyembre 2, nakapaskil naman ang mga nakaplastar naman ang mga firefighting units sa mga subjective locations agud nga mas nga mangin mahapos ang pagresponder in kaso nga may magluntad nga untoward incident. Magluwas diri ang BFP Region 6 ang may programa man sa pagsiguro sang zero fire incident sa tion sang paghanduraw sang Tagkalalag. Ang programa ang may tagline nga pupunta ka ba sa sementeryo? Paano ang bahay mo? Nagawa mo ba ang mga ito? Kagini ang ginsundan sang pila ka mga fire safety tips. Patag ni Candido nga ginagamit nila ang teknolohiya kung sa diin. May post na mga ini sa Facebook page ng kada fire station lakip na sa BFP Region 6 nga may nakapagkit nga QR code. Sa pag-scan sang QR code automatic na nga maka-access sa mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga fire safety tips nga nagapahanumdum sa mga ini sa kung ano ang dapat iprepara
lugar antes sa paghalin sa panimalay kag pagpadulong sa mga minatay. Kalakip sa ginapanugyan kon magbiya sa balay kag wala sang mabilin nga tawo. Ang siguruhon nga naka-unplug ang mga wala na ginagamit nga appliances. Dugang pa ni Candido nga isa sa mga prone area sa balay mo ang kusina. Gani panugyan sang mga ini nga siguruhon nga naka-off ang LPG kag kun mahimo ibutang sagwa sang balay ang LPG tank. Bilog nga riyon sa all units were all directed nga mag-conduct ng rekurita. Ang kinalain sa regular rekurita is ang frequency. So instead of once a day or once a week, ang identified natin mga fire-prone barangays, mga congested barangay, katwa na ito na twice a day. Nag-start na October 17. On Thursday, red alert na kami, October 27 up to October 2. Ang kabayan sa pagpayag ni BFP6 Regional Director Fire Senior Superintendent Jerry Candido. Samtang gipahig naman sa pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office sukod bitaw nga sa kabugusan nangin matawhay ang traffic particularmente na sa rerouting sa 23 ka adlaw nga pagsaulog sa Mascara Festival 2022 magluwas lamang sa pila ka mga magagmay nga problema. Sunod kay Police Major Junji Liba nga nangin epektibo ang ila closure kag rerouting plan bago sa paglantaw sini kun wala mahimo nga ma-manage sa maayo dako ang magaluntan nga problema sa trafiko. Apa isa sa mga naging problema nila among kakulang sa manpower gani ang augmentation ang masami nga nakafocus sa mga problematic areas. Payag ni Liba nga umalin Oktubre 1 tubtob sa matapos ang Mascara Festival. Ang trafiko sa Bacolod Public Plaza ang nagpabilin nga manageable magluwas lamang sa unang implementasyon sa rerouting. Unsa din may pipila ka mga drivers nga naghimo sa ila sini kaugalingon nga rota. Isa man sa nagkaproblema sa unang adlaw sa rerouting ang Aguinaldo Street. Panggilon manini nga nasulbar matapos gin-clear ang mga nakapark nga salakyan sa kilid sa nasabit nga dalan. Samtang pinakadako naman ang ginbutang nga augmentation sa circumferential road, particularmente na sa tubang sa Bacolod City Government Center ukon sa bahin sa padulong sa Lopez East bago sa tuman kadako nga volume sa mga salakyan. Patag nilibang sa pag-stop pa lamang sa traffic light bisan sa 30 ka segundos lamang nagadangat na sa 40 tubto 50 ka masalakyan ang nagapila sa nagahulat nga lane. Ginkilala man ni Liba ang effort sa bahin sa mga traffic enforcers labi na gid nga dako ang kakulang sa ila sini nga personnel. Very effective ang aton nga mga rerouting when it comes sa mga closure nato sa mga dalan. Gitingwaan tagid although may mga gamay kita mga problema, depends like kulang magkikita sa manpower. But still, ang amon strategy nga gina-apply nga gina-augment lang naton kung may mga may mga problematic so naging effective man. Ang kabay sa pagpayag ni Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba. Samtang ginbalik na sa Bacolod Traffic Authority Office kung bitaw ang mga railing sa dalanon nga temporaryo nga ginpamalos. Kasunod sang road closure kag rerouting nga ginpatigayon kadungan sa Mascara Festival 2022 celebration. Suno kay bitaw Head Police Major Junji Liba, ang mga railings nga nahamtang sa 6th Street sa Dalan Lacson kag Lopez East ang ginabutang agod nga malikawan ang road obstruction kaangay isang nagabayular sa no left turn kag no U-turn nga mga traffic rules. Patag sini nga nagbutang sila sang railing sa tunga sang duha ka lane bangod hindi mahangpan ang flow sang trapiko sa lugar bangod sa mga bisan diin na lang nagaliko ang mga salakyan. Kaangay man sa mga gikan sa Bacolod City Government Center akon BCGC nga nagapinagusto lamang sang left turn bisan pa nga ginadubilian nga nagaresulta sa pag-inagaway sang linya. Patag ni Liba nga kun butangan lamang sa mga inis ang traffic enforcers ang nasambit nga mga area. Bangod sa kakulang sang personnel, hindi man sa mga ini maatinder ang nasambit nga mga dalanon ganit nagbutang sa mga baral. Agud nga ma-minimize ang congestion sa mga salakyan. Apang sang damlag lamang ang mga railings ang ginpangmalos kag gingamit para sa road closure sang Mascara Festival 2022. Pasalig ni Liba nga ginpangbalik na ang nasambit nga mga railings sa orihinal nga ginahamtangan. Agud nga magpabilin ang matawhay nga dalagan sang trapiko. Ang aton subong ginimo, ludigin pangwata sila gin kolekta kay para sa mga closure lang tong gigamit. Ang aton ginimo subong no gin-replacean ko man to ang atong mga daan to dito mga guba. In fact, aton na sa aton sa opisina para i-repair and then ang ginbutang na naton bagong painted nga mga railing. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba.
Samtang dugang balita lokal, dako ang kalipay sang punong barangay sang Sumag, Bacolod City. Nga pisan unang nga kaygaynan nga sila nagpasakop sa street dance and arena competition sang Mascara Festival. Nakuha giliyon sa maining nga mangin first runner-up. Sunod sa kay punong barangay Rodney Carmona sa unang nga pagpasakop sa kompetisyon. Ginalaga sini nila nga mag-champion. Apang dako na nga pasidungog kag kalipay sa ila sini nga maangkon ang first runner-up nga titulo. Patag sang punong barangay nga nabayluhan gid ang duha ka bulan nga sakripisyo kag pagpulaw bugtaw sang paghuman sang costumes kag mga props bangon sa ila sini nga kadalagan. Nagragat naman sa 500,000 pesos tubtob 1 million pesos ang ilang nga nagasto para sa preparasyon apang sila ang nakabaton man sang pila ka mga sponsors. Apisan nga may mga ginpatubang nga problema pahayag ni Kapitan Carmona nga kaangay sa nangin mapus lamang ang paghatag nila sang solusyon gani nga makabig sini nga madilalagon ang ila sini pagpasakop sa street dance and arena competition. Nebuloan nga ang Barangay Sumag ang nagbaton sang 500,000 pesos nga premyo sa pagkuha sang first place sa kompetisyon. Pasalig naman ni Carmona nga hindi na magkuha ang barangay gikan sa cash prize kay ini ay talana na lamang para sa victory party kasumuman igatag sa mga nagpangabudlay gid sa pagprepara sa kompetisyon kaangay sa mga dancers, choreographer at sa iban pa nga mga nagbulig sa ila sini barangay. Ginapasalamatan man sa punong barangay nga wala sa nagmalasakit kag nagkalalipungan gikan sa ilang nga mga partisipante sa street dance and arena competition sang bago na natapos nga Mascara Festival. Para sa ako, successful ang akong siguro ang social na ibig sabihin party namon kailangan din ba at sa napakabigay sa dancer sa choreographers pero sa mga nagbili sa mga kumanan na nagbili sa barangay at least pagka sila mo sila sa mga budaya nila para kaya hindi na makuha sa abang na dagat hatay na sila sa dancers sa talagang mga natapos na nagbili para maging gusto na data ng barangay. Ang kabayan sa nangin mensahe ni punong barangay Rodney Carmona sang Barangay Sumag, Bacolod City. Samtang ginpahayag sa Provincial Veterinarian sa Negros Occidental nga ang African Swine Fever o ASF ang mahimo makalaton pinaagi sa kagat sang lamok. Suno kay Dr. Placida Limana, kung ang lamok ang makasuyop sang dugo gikan sa infected nga baboy, kag magkagat sang healthy nga baboy, ang virus nga mahimo sini nga mapasa bangod sa fluids. Apang ginpasalig man sini nga asa baboy lamang, sara nga maka-infect ang African Swine Fever kag indi sa iban nga sapat ilabi na sa tawo. Ini bangod ang ASF virus ang mabuhi lamang sa cells sang baboy. Apang patag ni Dr. Limana nga ginapatay kag ginalubong ang mga baboy nga infected sang virus o kung gina-isolate ang mga lugar nga contaminated agud nga malikawan ngayon nga makalaton pa sa iban nga baboy. Sunod sa doktor ang ASF virus ang naga-mutate sa lawas sang baboy sa sulod sang 7 tubtob 12 kaadlaw. Sa tiyon nga makita na ang senyales sa sintomas sang virus, ang baboy ang nagapabilin na nga infected kag hindi na madula sa lawas sini ang virus. Bangod sini ginapatay na lamang ang mga baboy agud nga malikawan ang lapnagon nga kahalitan kasubong man magapatuman sang kilometer radius nga isolation sa mga lugar nga may tukiban nga positibo sa ASF virus. Ang probinsya nakapadala naman sang blood samples sa mga baboy agud nga matumod kung may infected sa virus kag sa karon nagapabilin nga ASF free ang probinsya sang Negros Occidental. Kung ang lamok, halimbawa, kung ma-ship niya ang dugo sa infected nga baboy, pwede matransmit man sa isa ka baboy nga healthy. Madala niya paagis sa iyang fluid nga ginsak niya. Ang ESF, hindi maka-infect sa human kag sa iba nga animals. Naka-confine lang gina sa iya sa baboy. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Sa anong kadapusan nga balita lokal, patay ang isa ka driver sang habal-habal sa Calatrava matapos nga gilutang bangod sa gaway sang pasahero. Ang biktima gikilala nga si Danilo Cuales, 52 anyos, residente sang barangay Anii, Calatrava, Negros Occidental. Sunod sa kay Police Major Lumiain Lindawan, nga hepe naman sa Calatrava Municipal Police Station, ginkastigo ining ni Cuales ang suspetsado bangod sa agaway sang pasahero. Samtang nga nagapangape ang biktima, kaupo siya sini nga live-in partner sa isa ka tiyangge, may lalaki nga nagpalapit ka nagtiro sa kay Cuelos. Patay ang biktima bangod sa pila ka maigo
nagdugo sang bala nga naagom apan nakapalagyo naman ang suspetsado nga sa karon pa dayon pa nga ginapangita. Wala pa nibalohan kung ano nga sa isang armas ang gingamit sa pagtiro samtang ang live-in partner sang biktima ang magapasaka naman sa kaso nga murder batok sa suspetsado. Habal-habal driver po. So yung pinag-ugatan ng away nila is itong victim, binugbog dati itong suspect dahil sa agawan sa pasahero nila. Magkasama lang sila sa habal-habal driver lang. Nagkakapitong victim kasama yung live-in partner niya. Then dumating tong suspect saka pinagbabaril po. Actually, did on the spot na po. Dineclare lang po sa hospital na namatay na. Ang kabay sa pagpahid ni Police Major Lumiain Lidawan, Hepes ng Calatrava Municipal Police Station. Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Amoyad to ang mga detalye sa ato nagapangunang nga mga balita lokal. Sabay naman sa mga baga, mainidid pa dalagko nga mga balita national. Sa mga detalye sini, kasubong man sabay sa balita international kay dugang pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo. Standard Time, 24 minutos na. Nakilipas sa taklas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Gipayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga mahimo nga mapasana sa Senado ang proposed 2023 national budget sa ikatatlo nga semana sa bulan sa Nobyembre. Sa Facebook post, naging payag ni Zubiri nga natapos na sa Senado ang tanan nga committee level hearings para sa proposed 5.268 trillion pesos budget. Kag pasaling sini nga sila ang nakasunod sa ilang gintalana nga budget schedule. Adugang pa sang Senate President nga maidid nga pagcheckar ang tanan nga programa sa bahin sang mga ahensya sa ginpadayon nga pagpanalawsaw agon nga masiguro nga ang 5.268 trillion pesos proposed nga budget ang magamit sa husto partikularmente na sa palayon nga recovery gikan sa pandemic. Payag ni Zubiri nga sa tiun nga sila ang magabalik na sa sesyon sa bulan sa Nobyembre. Ang mga senador ang magapadayon sa budget deliberations sa plenary. Sunod diri sa pagparikasog kag commitment sa trabaho sa mga senador. Ginalauman sini nga sila ang makapadayon sa duha kasemana nga marathon plenary deliberations samtang nga nagalauman si Zubiri nga maprobahan na ang budget sa Senado sa ikatatlo nga semana sa bulan sang Nobyembre.
Samtang nagapanawagan ang grupo sa mga manunudlo, ginikanan kag mga estudyante sa Department of Education o kung DepEd kay Department of Health o kung DOH sa pagpagwa sang mas maayo nga ventilation guidelines para sa hilway nga implementasyon sang 5-day in-person classes sa mga pampubliko nga eskwelahan humalin sa Nobyembre 2, ginpanawagan sang Aral Pilipinas sa mga departamento ang pagpagwa sang evidence-based guidelines agud maimprobar ang airflow sa mga buluthuan, ilabi na nga ang coronavirus ang isa ka airborne disease. Payag sang grupo nga ang mga magpagpatuman nga dapat adoptaron ang nagakonsiderar sa class size, room size, class duration kag iban pa suno kay Abi Pangilinan sang Aral Pilipinas. Ini ang simple lamang nga solusyon kag may dako nga benepisyo sa pagbulig sa mga kabataan nga makapadayon sa pagpadulong sa eskwelahan bangod sa pag-improve sang ventilation nga makalikaw sang paglaton. Samtang ginuduso naman sang Aral Pilipinas Coalition ang paggamit sang tool kay sang Safe School Calculator nga magagiya sa mga manunudlo sa pagsiguro nga hilway ang mga kabataan. Santo sa DepEd Order Series of 2022, tanan nga eskwelahan ang dapat nga magsiguro sa nagkakaigo nga ventilation sa mga enclosed kag shared spaces. Pinaagi sa pagpabilin nga bukas sa mga bintana kag piertahan, paggamit sang exhaust fan kag pagplastar sa mga electric fans malapit sa bintana. Samtang sa atong kinapusan nga balita national, nagpanumpa na si retired Major General Juvimax Uy sa pagpungko bilang panibagong Deputy Commissioner sa Bureau of Customs sa BOC. Sa konfirmasyon ni Uy, siya ang nag-take oath sa opisina sa tubang ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa tinilik na Oktubre 20. Sa karon wala pa makapagwa sa informasyon ang Palasyo sang Malacanang na tuloy sa nasabit nga appointment. Antes pa man ang latest appointment, ining si Uy ang nagserbi bilang commander sa 6th Infantry Campilan Division sang Philippine Army. Siya ang gidayaw bangon sa pagpamuno sini sa 6 ID troops sa pag-neutralize sabayan sa mga local terrorist groups kag communist terrorist groups nga nagatag sang risgo sa seguridad sa mga pumuluyo sa Central Mindanao. Ining si Uy ang kabahin sa Philippine Military Academy Makatao Class of 1989 kay ini ang nagserbi man bilang internal auditor ka Assistant Chief of Staff for Intelligence G2 kag Deputy Chief of Staff for Intelligence J2 sang Armed Forces of the Philippines. Commander man sang Army Intelligence Regiment kag Assistant Chief of Staff for Intelligence G2 sa Philippine Army. Commander sa Joint Task Force Zamboanga. Siya man ang Assistant Division Commander sa 6th Infantry Division. Kaiban pa nga may mga o konsabahin sa mga ginuyatan nga mga key positions. Kagkaroon makabumulito kita sa aton sinigapaulang nga mga balita sa luwasang pungsod. Una kita sa United Kingdom. Opisyal na nga gindeklarar bilang panibagong Prime Minister sa United Kingdom si British Conservative Rishi Sunak nga amo ang labing una nga leader of color sa pungsod. Sunod sa Bombo International Correspondent Ramil Esugon, direkta sa United Kingdom, ang desisyon gindeklarar alas 2 ng hapon oras sa UK o kung alas 9 ng gabi oras din sa Pilipinas, ginanunsar sa chairman sa 1922 nga komitiba o kon 1922 committee sa 42 anyos o kon sa edad nga 42 anyos ining si Sunak ang youngest prime minister sa sulod sa 200 ka tuig samtang siya man ang labing una nga Indian origin nga makakapot sang pwesto. Manunduman nga una naman nag-resign sa pwesto si former Prime Minister Boris Johnson sa Hulyo kay nagbulos diri si outgoing Prime Minister Liz Truss. Apang sang Huwebes nagbuya man sa pwesto ini si Truss bangon sa pila ka mga kontrobersiya bangon siniliwat nga nagpadigayon sang leadership election. Usa din ining si Sunak nga una man nga nagpapili batong sa kay Truss kag co-contender nga si cabinet member Penny Mordaunt ang liwat nga nagpapili samtang nakitaan man sa kagustuhan sa pagbalik sa politika si Johnson. Apang antes pa man ini formal nga nagproklamar sa pagpapili, ini ang nag-withdraw man gileon matapos na nakaangkon lamang sa 26 ka boto gikan sa members of parliament. Sa last minute antes ang nomination, si Mordaunt ang nag-back out man bago 56 lamang iya sini nga nakuha nga suporta. Sa piyakabahin nangin matag naman ang kadalagaan ni Sunak matapos nga 202 gikan sa kabusan
nga 347 ka mga members of parliament ang nagsuporta sa iya kandidatura. Naibuloan nga agud nga ma-qualify para sa nominations agud mangin prime minister. Ang mga kandidato dapat nga makaganar sang 10 o kon 100 ka mga members of the parliament nga igapasa sa committee. Sa first and concise speech sini bilang incoming Prime Minister si Sunak ang nagpayag ang focus sini sa iyang liderato amo ang stability and unity. Siya ang natalanang ang magapakikita sa kay King Charles III sa Buckingham Palace para sa opisyal nga appointment sa pwesto. Katatlo ini nga Prime Minister sa sunod kinamang sang tatlo ka bulan matapos ka naghalin si Prime Minister Boris Johnson sang July kag sang October 20 na resign man si Prime Minister Liz Truss kag subong bag-o naman nga napilian ang incoming Prime Minister nga si Rishi Sunak. Sa iya sining first concise nga statement bilang isa ka leader sa Conservative Party nga ang iya subong nga gina-focus amo ang stability kag unity. Ang kamay sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Brazil. Ginpalukpan kay ginhaboy sang Granada sang anay Brazilian congressman nga may kaangtanan kay President Jair Bolsonaro ang pila ka mga police officer nga nagresulta sang duha ka nasamaran sa tinutuyo nga pungga ng pag-aresto sa iya. Gili naman kaging kondenar ni Bolsonaro ang armado nga pagpang-atake ni Roberto Jefferson kay nagdistansya sa anay legislator nga gintawag sini nga bandet o kon bandido. Naibuluan nga nagmando ang Federal Supreme Court nga ibutang sa kustudiya si Jefferson matapos nga ginlapas sini ang terms sa iya nga house arrest pinagi sa pagpatigayon sang pagpang-atake online bato kay Supreme Court Justice Carmen Lucia nga gintawag sini nga witch kag prostitute. Ginbutangan ni Jefferson sang barikada ang iya nga balay nga nahamtang sa Leve Gasaparian sa Rio de Janeiro State sang 8 ka oras. Sa video nga nakapost sa social media ginpayag sini nga siya ang nagpalupok sang armas lutang apang wala sinigin tuyo nga maka-injure sa mga officers. Payag sang Federal Police nga nagbato si Jefferson sa pag-aresto sa iya pinagi sa armas lutang kag explosives apang nahimo gihapon nga ipaidalom sa kustudiya sang gabi kasunod sang intense negotiation. Samtang mga kabombo liton kita sa aton sining balitang espesyal. Nakuha sang 100 anyos nga doktor sa Ohio, United States of America ang titulo sa Guinness World Records bilang pinakatigulang nga doktor nga padayon gihapon sa iya sini nga pagserbisyo. Sunod sa 100 anyos kasi Dr. Howard Tucker, wala pa inis ang plano nga mag-retire, kaupo na asawa niya nga si Sue, nga nagaedad naman sa 89 anyos, isa ka practice psychoanalyst. May buloan nga Pebrero tuig 2021 sang nagaedad ini sang 98 anyos kag 231 dias nakuha ni Howard ang inisyal nga pagkilala bilang oldest practicing physician sa bugos nga kalibutan. Iyaman gipayag nga sa pagselebrar sini sa iya sini nga 100th birthday, nagpositibo pa ini siya sa COVID-19 virus apang apisar sa ginabatsyag padayon nga serbisyo niya sa mga pumulo paagi naman sa Zoom. Suno kay Howard, wala ini ginakabig nga singular honor ang nakuha nga titulo sa Guinness World Records. Apang para sa iya, isa ini sa mga achievements niya sa isa ka malawig, supesyente kag masinadyahon ni sini nga kabuhi na binigay sa iya sini nga career. Dugang pa ni Dr. Howard, wala sang panibago sa iya sini nga pagtrabaho, humalin sa itong nagsugod nili sa 1947. Wala pa tayo na bunago, nagaservisyo na siya Sang nagsugod ini mga kabombo, kagpayag pa ni Dr. Howard, natapos siya nabasa sa isa ka obituary. Ang barbero nga gikilala nga isa sa mga pinakatigulang nga tao sa kalibutan, gileon man sa naengganyo nga magpasa man sa mga dokumento sa bulig sang apo sini nga si Austin para sa titulo nga oldest practicing doctor. Sang ginkonfirma na sa Guinness World Records ang record nga ginakaptan ni Dr. Howard, husto gid ini nga ginkalipay sa iya sini nga bugos nga pamilya. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo,
Nagnubo sang 35 sentimos ang presyo sang gasolina subong nga aga, samtang piso kag 10 sentimos naman ang ginubo sa presyo sang diesel. Yari ang report ni Bombo Macy o Famen. Share sa mga oil firms nga may ara sang rollback sa presyo sang gasolina matapos ang duha ka semana sang major price hike. Sunod sa Pilipinas, Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated magapanaog sa presyo nga 35 centavos sa kada litro sang gasolina, 1 pesos and 10 centavos sa kada litro sang diesel kag 45 centavos sa kada litro naman sang kerosene. Mangyan epektibo ang pagdubo sang presyo sa karon nga adlaw, Oktubre 25. Santo sa bago nga datos sang Department of Energy, ang year-to-date total adjustments ara sa net increase nga 16 pesos and 45 centavos sa kada litro sang gasolina, 38 pesos and 50 centavos sa kada litro sang diesel, kag 29 pesos and 65 centavos sa kada litro sang kerosene. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 87 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 57 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 49 centavos. Ang euro may baylo nga 58 pesos and 16 centavos. Ang Saudi Arabia Rial may baylo nga 15 pesos and 65 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex Shell kag Petron stations, 65 pesos and 95 centavos tubtob 66 pesos and 49 centavos ang presyo sang unleaded. 66 pesos and 85 centavos tubtob 66 pesos and 95 centavos ang presyo sang premium. Kag 78 pesos and 70 centavos tubtob 78 pesos and 95 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang. Nagsulod na si former Ateneo basketball player William Navarro sa North Point, Batang Pier. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Ginpermahan na sang former basketball player sa Ateneo de Manila University William Navarro ang kontrata sa pag-entra sa Northport Batang Pier. Inigang kompirma sa Northport team manager nga si Bone Tan na pilihan sa Northport si Navarro sa second pick sa Special Gilas Pilipinas round 2021 PBA Rookie Draft. Naghampang si Navarro sa sulod sang 3 katuig sa Gilas Pilipinas sa 13 kampang para sa national team. Madumduman nga isa si Navarro sa nagperba sa Korean Basketball League sa idalom sang Seoul Samsung team. Apang wala sa natagan sang clearance gikan sa FIBA nga mag-entra sa KBL kung sa din. Aktibo pa ang kontrata sini sa Samang Basketball ng Pilipinas tubtub sa bulan sa Marso tuig 2023. Gilan man nga nagpangayo sang pasaylo si Navarro sa natabo kag nangayo man ini sa oportunidad nga makaparayon sa iya basketball career. Gani gina-ekspektaran nga mahimo ang debut ni Navarro sa Miyerkules sa ilang ampang batok sa San Miguel Beer. Sa aton sa nga FIFA World Cup Trivia, ginaisurahan sa karon ang pungsod Qatar sa pag-host sini sa pinakamahal nga World Cup nga matabo sa kasaysayan. May bulahan nga kilala ang sport nga football sa Europa kag Amerika kung sarihin may kasarang ang mga ini nga mag-uyat sa mga grand tournaments apang ginakulang ang Qatar sang mga infrastruktura kag pasilidad. Gani kinahanglan pa nila magpatindog sa mga stadium, hotel kag dalanon nga nagabalor sa kapin sa 220 billion US dollars. Kagamoy ato mabalita sa patag sinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang mga kabombo, lito na kita sa aton sila nga showbiz news. Vloggers nga sa Wilbert Tolentino, nga manager man ni Herlin Budol, kag Zainab Harake, nagabaylohanay sa mga akusasyon sa ilang sinitag sa social media account nga gintutukan gid sang mga netizens. May chika si Bombo Macy o Famen. Nakaroon ng issue sa tunga sa pila ka mga celebrities sa nag-trend sa social media ang video sa vlogger nga si Wilbert Tolentino nga may titulo ang revelasyon niya sa karon may masobra 10 million views na. Sa nasambit nga video ginpakita sa former Mr. Gay World titleist, businessman kag online philanthropist Tolentino ang mga screenshots ng pagsuryanay nila sang co-vlogger Zainab Harake. Madamo sa mga celebrities ang nalakip sa issue nga sanday Alex Gonzaga, Ivana Alawi, Donalyn Bartolome, Jelay Andres, Robbie Domingo, Sanya Lopez, Daisy Madam Inots Lopez, kag Harlin Hipon Budol. Santo sa conversation sa duha madamo sa nasambit si Harake nga mga mensahe angot sa personalidad sa mga pila ka celebrities. Suno kay Tolentino nakilala niya si Harake sang siya ginbuligan sini magtukod sa iya vlog sa YouTube. Apang ginklaro ni Tolentino nga iya ginabayaran si Harake sa serbisyo sini.
Mahibaloan nga gin-unfollow kagan friend ni Haraki si Tolentino sa social media apang suno kay Tolentino, nag-open up lamang siya matapos mabasa ang post ni Haraki nga madamo sa manuginto sa kalibutan kag nagahinyo sa kadamaan niya pilion ng mga tawo nga ara sa tupad kag wala nagabiya anuman ang matabo. Gilayon man niya nagpost si Tolentino nga may ara klase sang tawo nga masagad magpa-victim gamit ang mga personal niya problema sa pagpadamo sa views kag fans. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy of Famen para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sabay naman sa aton sinilakat sang panahon, pinaka-latest nga weather update mga kabombo, live and direct gikan sa aton sini nga Bombo Weather Center upod sa kay Bombo Gracelyn Lumaton. Bombo Gracelyn, come in! Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo. Alas 3 kaina sang kaagahon ang low pressure area kon LPA ang ulihi nga nasiplatan nga nakabase sa 920 km east sang Eastern Visayas. Ini ang naka-embed sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ kaga makaapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang northeast monsoon o kon amihan ang makaapekto sa Northern Luzon. Mangin magalumon ang kalangitan nga may lapnagon nga mga pag-ulan kag pagpanag-uob sa Palawan, Visayas kag Mindanao tugas ang ITCZ. Ang Cagayan, Isabela, Aurora, kag Quirino ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga mga pag-ulan kag pagpanag-uob tugas sang shear line. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region o CONCAR, nabiling nga bahin sang Cagayan Valley kag nabiling nga bahin sang Central Luzon ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga mahinay nga mga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanag-uob dala sang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon kag nasidlangan nga bahin sang Central Luzon ang makabatsyag sang makasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan nasidlangan. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na minhan na katungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius nga may 84% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugong nga 2.9 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius nga may 7% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugong nga 0 km per hour nga mostly cloudy. Samtang sa Lawag, 26 to 30 degrees Celsius nga may 85% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 8.3 km per hour nga may overcast clouds. Sa Cebu, 24 to 29 degrees Celsius nga may 94% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 1.5 km per hour nga may scattered clouds. General Santos, 24 to 31 degrees Celsius, nga may 89% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 1.2 km per hour, nga may overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutlak, las 5:38 Cebu nga aga, kang magatunod, las 5:26 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Gracelyn Lumaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Philippine Standard Time, 43 minutos na. Ang nakalipas sa takla las 6 sa mga kabombo, kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalag ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Martes, petsa 25 na kita sa bulan sa Oktubre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag mga kabombo sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Pila na lamang nabilin kag mag-inupdanay na makita sa aton si mga puluyan sa aton si tagsa ka mga pinalangga nga mga pamilya sa adlaw sang Paskwa.
Mayara na naman kita sa 61 dias o kon 61 days to go before Christmas. By the way, mga kabombo, standby na kamo sa masunod naton nga programa, ang Bombo Report 2nd edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sa bahay naman, sa aton siningan news analysis, aging padala sa aton maukon nga tagpalamati. Ang aton siningan news analysis pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang may tigulo, balik normal na. Balik normal na kita. Sa piyak sa mga aktibidades nga nagalinapta, ang trapiko nga hindi magwanta, kag nagatinumpok nga mga basura. Mga dalan ginsiraduhan, nga kung hindi ka katultol sang lalakturan, maduga ikaw makabot sa imo, padulungan. Kay ga binansuli lang ang mga salakyan. Madamong imo lalantawon, masugata mo nga mga tao nagayumyuhom, uhaw sa pagbalik sang selebrasyon, kay duwa ka tuig wala ini, madayon. Balik normal na ang tanan. Sa aton mga politiko kita nagapanginbulahan, nga nangin madinalagoon ini nga kiwatan, balik yuhom nga tima, nagpaganyat sa aton mga bisita, apisar sang natabo nga trahedya, kulod nun nagkinasadya, sining selebrasyon sang maskara. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos ng opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara Meron to sang nabilin andas ang alas sa 7 saga. Welcome diri sa pagpapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Martes Petsa 25 sa bulan sang Oktubre sa mga tig 2023. Ika-4 nga adlaw sang Martes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po dang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sang Negros Occidental. Mayara sang ginabatigayon na gilayon ng drug bypass operation ng mga miyembro sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Kung nasa rin, arestado Banawa ang isa ka high value individual. Dara sa may barangay 1. May sarapasang medyo makapoy bangod na bagwa lamang natapos sa Banwa ang pagbatigayon nato na sang Mascara Festival diri sa Maya Syudad sang Bacolod. Iba na darang mga drug personalities na nagsalig lang bala. Pero why nagkauntat ang aton nga mga otoridad sa pagpangdakop sa mga nagaduso sang illegal nga druga. Yara sa piyakalinya, Bomo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, pampurin mas sobra sa 500,000 pesos ang na-recover sa isa ka high-value individual ang nanakpan sa kipatigay nga bypass operation sa CDEU sa Purok Paniki, Barangay 1 ng Bacolod City
ang suspetsado diri amo ang kilala kay Julibert Sancho alias Mikmik sa 31 anyos sa residente ini siya sa nasambit nga lugar Bombo Arlene. Nakuhaan ini siya sang 19 heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu nakuha man ang 1 heat seal transparent plastic sachet containing suspected shabu amo ini ang buy bust item. Nakuha man sa iya ang 1,000 pesos nga buy bust money Bombo Arlene. Ang kabugaton nga nakuha sa iyang suspected shabu nagabugat 77 grams kag nagabalor ini 523,000 pesos sa Bombo Arlene. Sa subong yari na ini siya sa kustudiya sa Police Station 2 for proper disposition na Bombo Arlene po siguro Bombo Arlene na bilhin niya pa ni isang iya sininga stock na Bombo Arlene, no? Pero amo ni karon ako nato ng impormasyon gikan sa CDEU kung ano ini ang background pagid sinisang suspetsado Bombo Arlene. Imagine mo 500,000 no, Momokal pila lang ka grams. Yes, 77 grams sa Bombo Arlene. Siguro amo pa ni ang bilhin niya Bombo Arlene, wala iya siguro na-distribute kay kumalantaw naton sa litrato Bombo Arlene nakapack na ini nga mga suspected shabu Bombo Arlene. Grabe no, mula nang ka jutay no. Amo gani adutay to Bombo Arlene pero ang balor tunga sa milyon. Oo, tunga sa milyon ya ang balor sining suspected shabu Bombo Arlene. By the way, Momokal, kamusta na sa plaza? Subong malimpyo na sa palibot? Yes, Bombo Arlene, makita din naton nga may mga tinumpok na nga mga basura at nasilig na inisang mga street cleaners Bombo Arlene. So para may mga portion pa nga wala pa na siligan gid. Kaga mayari pa diri mga kiosk no nga naka-plaster diri sa may Ara pa mga kawayan, ari pa diri. Ang iba na wala na pero ang iba diri ara pa gid sa Kalabanan, ara pa gid ang mga kawayan nga ginhimo kiosk diri sa public plaza Bombo Arlene. Din nga street na siya. San Juan Street, Gonzaga Street kag sa diri sa may Gatoslaw. Yes, sa Bombo Arlene, ara pa gid sa gyapon. Kama nga sa may Dalan Rizal, iyan na yung cathedral mo. Yes, so siguro basta until December pa ini sila magpasto diri Bombo Arlene kay wala isang may nagapanghimo sa ila. Oo. So, i-check ta na kung sino mang guba sina, it's either ang syudad na Momokal or atong mga nagkwadra sang pwesto. Yes, Bombo Arlene, kay kung lang taon diri naton basi kung syudad na ni Bombo Arlene, no? Kay kung lang taon diri naton wala na diri ang mga personal nga gipanggamit sa mga nagrenta sa kiosko Bombo Arlene ang ila sini nga gingamit. Siguro mga atop na lang mga trapal wala na nila ginpangkuha pero ang iban diri nga ginpang tabo nila sa kilid kag sa likod mga na-extend nila ginpangkuha na nila Bombo Arlene. Amo gani man kay ang mga nagrenta dara sila man nagpatindog gabi sinimo. Yes, so ang mga nagrenta diri sila man nagtindog sa ila sini nga mga extension sa likod sang kiosk nga gintindog sang syudad mismo Bombo Arlene. Doon sa likod mga zumba? Yes, sa Bombo Arlene mga lolas and titas naton diri sa likod may tito pagid nga zumba Bombo Arlene. So sige na bisang public plaza bala Bombo Carl no na kwanda gid sabi mo na re-beautify. Yes, sakto gid Bombo Arlene kay ginamintinar man ang pagsilhig diri kaga ako pagtinlo sa palibot sa public plaza Bombo Arlene. Nasundo may mga kahoy na balang na pang groom gid bala maayo. Yes. Nasundo pwede ka nakapulo pa picture dira unlike sa una nga ang public plaza ya daw puno gid sa mga naga-manicure, pedicure, mga ano pa gid bala. So at least subong do medyo may bato-bato na siya sa lagoon. Sakto gid Bombo Arlene no do pabalta na nga may island diri sa tunga sang downtown area Bombo Arlene. So hindi man madula Bombo Arlene ang mga nagapangita diri sang ila sini nga palangitan-an, mga naga-manicure diri. Pero sa gihapon makita inaton ang mga kahoy diri na kanami kadabog do kahoy na balang kabalo kala mag-angling balang sang camera. Pwede mabalad nga ra ka sa plaza. Magpa-picture ka. Sakto gid may mga photographers man diri gani Bombo Arlene no nga nagatinir diri sa public plaza kay hindi man malikawan nga mayari diri sang mga nagapadulong, mga dayo nga nagapadulong diri Bombo Arlene.
Sige. Bobo Carla, thank you, Ged. Bombarli na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. 2 minutos sa nabili. Nantes ang alas sa Shutter sa aga. Sanbaya ka magasulod na ang Bombo Network News sa Bombo or pinaagi sa Bombo News Center, Makati. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin. Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Martes, Oktubre 25, taong 2022, sa ating Christmas countdown, 61 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mga kabombo ka Star Nation, abangan po itong opisyal ng Korean Air na nasa Pilipinas na para magsagawa ng investigasyon sa nangyaring pagsadsad, pag-overshoot ng kanilang eroplano doon sa Mactan, Cebu International Airport. Bahagyang operasyon sa paliparan naman ng Mactan, Cebu tuloy na ngayong araw. Samantala pa rin, iba pa natin mga headlines, yung all price rollback sinimula na rin kaninang madaling araw ng mga kumpanya ng langis. Ang pamahalaan at pribadong sektor lumagda ng kasunduan upang matiyak na sapat ang supply ng sardinas sa merkado. Samantala naman, ang dating PNP Chief General Casculan Abay patuloy na umaani ng puna bilang bagong Department of Health Undersecretary. Presidential Security Group na nagbabantay sa Pangulo at First Family mas pinalakas ang aktor naman na si Mateo Guidicelli, sumalang din sa mahigpit na training sa Presidential Security Group. Samantala, 2 ng patay sa umano'y suspected cholera outbreak doon sa Tacloban City at mahigit 20 pang mga pasyente ang isinugod naman sa ospital. At sa ating international news, bagong Prime Minister ng United Kingdom na si Rishi Sunak, formal nang uupong Prime Minister ngayong araw, pinakabata sa kasaysayan. Sa sports balita naman, ang national team Filipinas Football mas dinubli raw ang training para sa FIFA Women's World Cup sa susunod na taon. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, nasa Pilipinas na ang ilang opisyal ng Korean Airlines para magsagawa pa ng investigasyon sa nangyaring pag-overshoot ng kanilang pampasahirong eroplano sa Mactan, Cebu International Airport. Lumapag ang sinakyan nila sa Bohol, Panglao International Airport, lulan ang 40 pasahero at 3 opisyal pa ng Korean Air at Korean Office of Civil Aviation. Makikibahagi ang mga ito sa ginagawang pagsagawa rin ng investigasyon sa nangyaring pagsadsad ng eroplano ng Korea doon po naman sa runway ng paliparan ng Mactan, Cebu. Sumakay din sa ferry ang mga ito patungo naman Cebu mula naman sa Bohol. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na 2 mga Filipino seafarers ang sakay ng Korean Airline na sumadsad sa Mactan, Cebu International Airport noong Linggo ng gabi. Sa ngayon ay ligtas naman ang 2 mga Pinoy passengers. Dagdag pa ng kagawaran na nilinaw naman ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na
Asiste na rin ang mga officials ng Overseas Welfare Workers Administration at ang Philippine Overseas Employment Administration sa mga kinakailangan ng mga pasahero. Liban nito, hiniling din naman ang kalihim sa nasabing kagawaran na i-monitor at asistihan ang mga overseas Filipino workers na may inbound flights patungong Cebu, lalo na at napakarami ng mga flight cancellations. Samantala, kaugnay ng balitang yan, sinasabi nga na napakarami ng mga apektado mga pasero. Makikumusta tayo kung nagbabalik na ba ngayong araw ng operasyon dito naman sa Mactan, Cebu International Airport. Bombo Radio Cebu, kumusta ngayon dyan? Go ahead, Bombo Radio Cebu. Maaaring mababahagyang ang operasyon ng Mactan Cebu International Airport o MCAA ang ngayong araw ng Martes sa isang press briefing noong Lunes, Oktubre 24. Sinabi ng otoridad mula Mactan Cebu International Airport o Authority o MCAA na ginawa nila ang kanilang makakaya upang alisin ang Korean Air Flight KA631 mula sa runway pagsapit ng hating gabi sa adlaw ng Martes upang mabuksan nila muli ang paglipad o paliparan upang ma-accommodate ang mas maliliit na mga sasakyang panghimpapawid. Matatandaan nga nag-overshoot sa runway ang flight KA631, isang wide body jet habang sinusubukang lumapag ng ligtas sa paliparan ng Mactan sa gitna ng masamang panahon. Oktubre 23, sinabi ni Atty. Glenn Napoli, Assistant General Manager ng MCAA, na kinasulukuyan nga inalis na mga tauhan ng paliparan ang mga otoridad ang lahat ng mga gasolina nga nakaimbak sa sakyang panghimpapawid. Sinabi naman ni Napoli na kailangan nilang sundin ang mga protokol upang matiyak ang ligtas na pag-alis ng Airbase 330 jet. Dagdag pa niya nga pinapayuhan nila ang mga airline company na i-divert ang Cebu-bound flight sa kalapit na Panglao International Airport sa salawigan ng Bohol. At ipagigan ang habig ni Atty. Glenn Napoli, Assistant General Manager sa MCIAA. We have flights naman na sana na matutuloy. So, number one that we will be doing after this press conference, we will be issuing an outcome to apply with CAAP na yung mga departing flights na pending nandiyan ngayon, nandiyan kasi yung mga pasahero nasa terminal na, sana maka-depart sila. So, it's about 6 flights per Egypt, tapos may Turkish Airline. Depart na? No, part of the 6 airline. Kasali na yun. One of the 6 flights is yung Turkish Airways. So, we will be requesting na they can depart. So, within today, maka-depart sila. Using only this part. So, what we will be doing is, we will shorten the runway. Instead of the original 3.3, we will be shortening it to 2.6 kilometers, which means that although shorter siya, we can accommodate up to Code C, which is 320 or lower than aircraft. Si Atty. Glenn Napoli, ang Assistant General Manager ng MCIAA. Nilinaw ni Florentino Galan Jr., ang Air Traffic Management Officer 3 ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, na nakatanggap sila ng distress call bago lumapag ang Air Flight KA631 noong linggo ng gabi, Oktubre 23, 2022. Sinabi ni Galan na ang distress assistance ay ipinaalam touchdown ang Bombo Crisley, okay, babalikan kita mamaya, no, Bombo Crisley, pag medyo maging maayos at sayang po yung report nyo, no? Babalikan kita mamaya kung maging stable na yung ating signal dahil sa dyan po ito sa Cebu, Mactan Cebu International Airport at napakahalaga nitong report dyan dahil sa libo-libo pala yung mga pasahero naman, apektado naman dito po naman sa Pagabira. Bombo Crisley, please come back. Go ahead. Yes, Bombo Elmar. Okay. Sige. Okay. Mamaya na lang, Bombo Crisley. Babalikan kita ulit mamaya.
Mapang balita sa oras na ito, sinimulan na ng mga kumpanya ng langis na ipatupad ang bawas presyo sa kanilang mga produktong petrolyo kaninang alas 12:01 ng madaling araw. Mayroong 35 centavos ang ibinawas sa kada litro ng gasolina habang 1 peso and 10 centavos naman sa kada litro ng diesel. Mayroon namang 45 centavos ang ibinawas sa kada litro ng kerosene. Halos magkakasabay naman nagpatupad ang iba pang mga kumpanya ng langis ng bawas presyo na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga. Ito na ang ikalawang magkasunod na linggo na merong oil price rollback. Samantala naman sa iba pang mga balita, tiniyak ng pamahalaan at ng pribadong sektor na hindi magkukulang ang supply ng sardinas sa merkado. Ito ang dahilan kung kaya nilagdaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang kanilang officer in charge na si Atty. Demosthenes Escoto at Canned Sardines Association of the Philippines at ang presidente nito na si Benjamin C. ang Memorandum of Agreement para makapag-supply na rin ng mga municipal fisher folk ng tamban sa canning industry, lalo na sa pagsapit ng annual close fishing season na tinatawag. Yan ay magsisimula sa Nobyembre 15 na. Nakasaad sa kasunduan na bibigyan na ng post-harvest assistance yung mga municipal fisher folk upang matiyak na cannery grade yung mga isdang isusupply nito sa mga sardines manufacturers. Nasa 8.5 million pesos na halaga ng assistance ang inisyal na ilalaan nito para sa mga intervention sa mga municipal fisher folks, kabilang na yung mga mangisda sa Sorsogon at lalo yung lugar din ng Zamboanga. Nakapalob rito ang intervention gaya ng training para sa mga isda, pagtukoy sa mga asosasyon na maaring sumali sa programa at maging ang transportasyon ng mga mangingisda mula naman sa landing site hanggang sa cannery plants. Patuloy na umaani ng iba't ibang mga reaksyon mula sa ilang sektor sa bansa ang pagtatalaga naman ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Philippine National Police Chief at retired General Camilo Cascolan bilang bagong Department of Health Undersecretary. Ayon pa sa grupong akbayan, ang kasalukuyang health crisis ay hindi umano isang law enforcement problem. Kaya kinakwestiyon nila ang appointment ni Cascolan. Gate pa ng grupo na hindi raw on-the-job training ang posisyon ng Department of Health Undersecretary. Para naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, malaking sorpresa sa kanya ang paghirang kay General Cascolan. Para naman kay Senator Risa Ontiveros na nagmula rin sa minority ay nagsabi na kung tutuusin, mas maigi sana kung ang naitalaga ay may sapat na qualifications, expertise at active sa public health sector. Gayunpaman, iginagalang pa rin daw ni Ontiveros ang kanyang kaibigan na si Cascolan at nista sa Philippine Military Academy bilang siya ay adopted member. Sa naging panayam din ng Bombo Radio sa presidente ng Alliance of Health Workers na si Robert Mendoza, ipinaabot din nila ang hindi pagsang-ayon sa appointment ni General Cascolan sa Department of Health. Narito ating pakinggan si Robert Mendoza, presidente ng Alliance of Health Workers. Ngayon po nakakalungkot po natapos sa yung 100 days ni President Bongbong Marcos pero hanggang ngayon wala pa rin siyang itinatalagang Secretary of Health. Malaki siya ang tulong na talagang magkaroon ng Secretary of Health kasi alam natin si Jose Perjeras, OIC, limited yung function niya bilang OIC. So magandang mayroon na pong namumuno sa ating Department of Health na isang DOH Secretary na ang ating kino-qualify dapat marunong magprotekta at mag-defend niya ang health workers against discrimination, intimidation, violence, including cases of red tagging and killings. Isang secretary na nagpa-value ng justice of the health workers, call for salary increase, better benefits and humane working condition. Dapat talaga yung isang secretary talaga na panawagan natin na dapat pinaprioritize niya yung people's health more than anything. Ngayon, nagkakagulo sa PNP dahil sa issue kay ating journalist na si Lapid. Sana doon na lang siya i-assign sa BGMP para pamunuan niya kung gusto niyang ayusin niya ang panghanay ng PNP. Doon na lang siya i-assign ni President Bongbong Marcos sa BGMP kung saan man niya, basta hindi lang sa loob ng Department of Health. Kasi kung oras ng Exicom, ano ang makakontribute niya kung sa usapin ng mga sakit, pagsupon ng mga sakit ng ating mga kababayan. Iyo'y napakinggan si Robert Mendoza, ang President ng Alliance of Health Workers.
Samantala naman sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Justice na nasa pangalaga na nila ang kapatid na babae ng umano'y middleman na tinagurian sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid. Ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ang kapatid ng pumanaw na si John Globa Villamor ay na-turn over sa kanila ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinasabing bago pa man mamatay si John Villamor noong October 18, doon mismo sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, kung saan siya isa sa person deprived of liberty, ay nakapag-text para ito sa kanyang kapatid na babae na itinago sa pangalang alias Marisa. Nag-text daw itong si Villamor na nagsasabing ingatan daw ang sekreto at kung mamatay siya, saka raw ito ilalabas. Sinasabi pa sa mensahe ni Villamor sa loob ng Bilibid, kapag nawala daw ito, iparating kay Joel Escorial, na ang nag-utos daw ay ang 3 commander sa loob ng Bilibid na Sputnik, Happy Go Lucky at ang BCG na tinaguriang mga Bilibid gangs. Ang nag-utos naman daw sa kanila ay galing daw umano sa opisina ng Bilibid. Ayon pa kay alias Marisa, ang kanyang kapatid na sa Villamor kasi ay matagal nang magkakilala kina Escorial at isa pang Christopher Bacoto na isa ring middleman na sangkot umano sa plano dilan sa magkakabaryo daw sila. Una rito, ang self-confessed killer na si Joel Escorial ay nagbulgar nga sa kanyang affidavit na isang Crisanto Palana Villamor ang kumuha sa kanya para ipapatay umano itong si Percy Lapid sa halagang mahigit ₱250,000. Samantala, inutos na rin ni Secretary Rimulya ang investigasyon dito nga sa pagkamatay kay Villamor sa loob naman ng New Bilibid Prisons. Ibinunyag naman ni Bureau of Corrections sa spokesperson Gabriel Chaclag na nasa 3 hanggang 4 na inmates o bilanggo ang namamatay kada araw sa loob na mapiitan ng Bureau of Corrections at penal farm sa buong bansa. Ayon pa sa Bureau official na kadalasan ay natural death ang dahilan ng pagkasawi ng mga inmates gaya na lamang dahil sa katandaan na rin at nagkakasakit. Sinabi pa ng Bureau official na bago pa man magkakapandemya, nasa 3 PDLs ang nasasawi sa Bucor facilities kada araw. Umaabot ayon kay Chaclag sa 49,000 ang persons deprived of liberty sa prison facilities sa bansa. Inihayag naman ng opisyal na isa sa mga dahilan o problema na kanilang hinaharap ay ang malaking bilang ng unclaimed cadavers sa mga accredited funeral parlors. Anya, nasa 50 na ang namamatay na PDLs ay hindi kinukuha ng pamilya at nakalibing na sa New Bilibid Prison Cemetery noong June. Panibagong 50 din noong July, nasa 46 noong August at 44 naman noong buwan ng September. Ang mga panitali na mga balita, umano'y anak ng mayor dyan sa Iloilo at dating vice mayor o dating mayor at mayor dyan sa vice mayor dyan sa Iloilo, abay kasama sa kinakasuhan doon sa Amerika at iba pang mga opisyal na nasa likod na malaking kumpanya na nasa likod umano ng Ponzi scheme. Ito yung tinagurian din daw na pyramiding scheme dyan sa Estados Unidos. Samantala muna sa ibang balita naman, ang Presidential Security Group na mahigpit na nagbabantay sa First Family kasama ang Pangulo ay mas pinalakas pa. Abay, umeksena na rin itong si Actor Mateo Gudicelli. May mga detalye pa si Bobo Dennis Samito. Matinding training ang pinagdaanan ng aktor na si Mateo Gudicelli na Second Lieutenant Reservist ng militar at siya ay sumalang sa training ng Presidential Security Group. Bahagi ito ng panibagong kurso na ini-offer ng Presidential Security Group bilang upgrading sa kanilang sistema at ganoon din yung pagbibigay seguridad sa First Family, syempre, lalong-lalo na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at dun sa mga dignitaries na dumadalaw dito sa ating bansa o kaya naman yung nananatili dito na kinakailangang i-secure. May mga hakbang kasing kinakailangang i-upgrade akma dun sa panahon na kasalukuyang sitwasyon. Dito ay kabilang nga sa naging parte ng naturang programa ang presensya nitong si Presidential Son na si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos na siyang kumatawan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil ang Pangulo ay abala din sa ibang aktibidad na kanyang dinaluhan nitong nakalipas na araw. At kaugnay niyan, narito naman ang naging mensahe ng aktor na si Mateo Gudicelli kung saan ay sumalang siya sa mahigpit na pagsasanay. So I feel very honored and privileged to be part of the PSG. The men and women here have their own
stories of valor, stories of patriotism, and stories of services. So talagang nakaka-humble, nakaka-bless talaga na kasama ko ako dito sa mga individuals na ito. At I learned so much from each and every one of them, no? Not just how to protect the VIP, but I learned so much about myself also in this course. So talagang napakagaling, napakaganda ng course na ito. The main objective is to protect and secure, of course, the First Family, the President, and other foreign dignitaries here in the PS. Bahagi yan ng mensahe nitong si Mateo Gonicelli, Second Lieutenant Reservist at aktor na sumalang din sa naturang training. Walang special treatment dito, Bombo Elmar, Bombo Jane, sapagkat kung kailangan gumapang, gagapang lahat at kung kailangan ng qualifications, kahit aktor, hindi kasama yung kanyang pagiging aktor, kundi yung kanyang training sa military sapagkat sumalang din ito sa pagsasanay nitong mga nakalipas na buwan kung saan ay naging laman pa nga ng mga balita sapagkat naging poster boy siya ng militar nitong nakalipas na mga pagkakataon dahil doon sa kanyang natapos na training. Parte umano ito ng pagbubukas ng Presidential Security Group ng mga ganitong kurso kahit ito sapagkat si Mateo siya ang kauna-unahang celebrity VIP course finisher, Bombo Elmar, at malaking bagay umano ito, kumbaga breakthrough para din sa Presidential Security Group. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, may mga, magiging close-in ba siya o may escort lamang siya? Kasi maraming mga level yan, Bombo Dennis. Meron dyan tagadala ng bag, tagadala ng pangdepensa sa presidente na bulletproof. Saan ba siya pupwesto? Meron na bang nabibigay dyan na magiging trabaho? O nasa sniper siya? O anong unit siya? Reconnaissance? Ano bang magiging pwesto dito ng aktor, Bombo Dennis? Pwede siya sa close-in, Bombo Elmar. At sa pagka may mga lakad, yung kung saan man siya itutoka, no? Hindi natin sasabihin kung kanino specifically itutoka itong si Mateo. Baka siya yung pagkaguluhan, hindi yung VIP, Bombo Elmar. Pero siyempre, dahil parte nga ito ng programa ng Presidential Security Group at kumbaga yung awareness ng public, makakatulong umano ang aktor para kahit papaano ay maging aware ang tao na may ganito palang sistema yung Presidential Security Group. Hindi pala sila puro stiff at seryosong nakabantay lamang, kundi may mga lighter side at pwede din palang magprotekta ang kahit nahahanay din sa mga celebrity, Bombo Elmar. Present din doon sa aktibidad sa pagtatapos ng kanilang kurso ang aktres na si Sara Geronimo, ang misis naman itong si Mateo Gonicelli at syempre yung mga immediate relatives ng mga nagtapos. Talagang ngayon lang tamo nakapansin, ngayon naman natin nalaman aktor ginawang magiging bahagi na sa close-in security group ng First Family. Diyan meron pang nahahanay dyan ng mga artista. Abang si Direk Paul nandiyan na rin sa Malacanang, may pwesto na rin Bombo Dennis, ring sikat na direktor sa pelikula, Bombo Dennis. Tinitingnan ko nga kung baka palitan ko na yung extra ko para sa showbiz update, Bombo Elmar. Kaya lang syempre mga update pa rin naman yan dito sa mga presidential activities na ating aantabayanan. Ngayong araw pala ay may nakaschedule din na cabinet meeting para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Maghaharap-harap, muli mag-uusap-usap hinggil sa mga bagay na may kinalaman pa rin sa mga pangunahing tinutugunan ng Marcos administration. Liban dyan, Bombo Dennis, sa mga susunod na araw, ipinagmalaki ng Pangulong Bongbong Marcos na kanyang deklarasyon sa Lunes ay walang pasok. Ang sabi ng Pangulo, hinikayat niya ang publiko, magtungo doon sa mga bakasyon na pwedeng bakasyonan ng mga lugar, i-promote itong ating local tourism, Bombo Dennis. What about yung mga paalala pa dyan ng Malacanang? Dahil ito yung mga super spreader event, dapat dagdagan din ang ating mga paalala sa ating mga kababayan dahil sa first time ito, the past 2 years, na magkakaroon tayo ng mga face-to-face gatherings and activities dahil sa kalipas ng mga Todos Los Santos na kalipas sa 2 taon, hindi tayo ganito, Bombo Dennis. Yes. May mga tagubili na doon sa mga local government units, kagaya sa lungsod ng Maynila, lalo't dyan matatagpuan ang napakalaki, pinakamalaki actually, sa buong bansa na sementeryo, yung Del Norte ang tawag, yung Manila
North Cemetery at ang qualification dun sa papayagang makapasok dapat boosted. Naturukan ng bakuna, hindi lamang first and second dose, kundi may booster shot na natanggap. Yung papahintulutan, papakita dun sa main gate. Ipinapakita natin sa ating mga taga-subaybay sa Facebook Live at YouTube Live ng Bombo Radio Philippines. At yan, yung mga kinakailangang i-ready nila pagka sila'y pupunta doon sa mga sementeryo sa buong bansa. Lalo na dito sa malalaking sementeryo sa Metro Manila. Manila North Cemetery, mahigpit. At ganun din sa Manila South Cemetery. So ganun din ang pattern na gagamitin sa iba pang mga sementeryo. Kaya kinakailangan makipag-cooperate din yung ating mga kababayan para matiyak na hindi magkakaroon ng pagkalat ng sakit. Dahil problema nga ito, panibagong suliranin pagka nagkahawaan pa, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan na Bombo Dennis. Sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bagang panditali ay makipagdayan tayo dyan sa flag carrier ng Pilipinas ay Philippine Airlines. Dilan sa napakarami ng kanilang mga kanselasyon mula pa kahapon at mga paalala na rin doon sa mga humahabol naman na magkaroon ng mahabang bakasyon lalo itong long weekend. Samantala muna sa mga paalala. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldao ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Sinampahan ng kaso ang Pangulo at top officer ng real estate investment company dahil sa panluloko ng mahigit 2,000 investors sa Amerika. Ayon pa kay U.S. Attorney Philip Salinger na kanilang kinasuhan sina Thomas Nicolas Salzano o Nicolas Salzano, 64 years old, ng Secaucus, New Jersey, at Ray Grabato II, 43 years old, ng Hoboken, New Jersey, at naninirahan sa Pilipinas at umano'y anak ng incumbent Mina Iloilo Mayor Lydia Grabato. Ang ama nito ay dati ring mayor. Sila ay kinasuhan ng 18 count ng conspiracy to commit securities fraud, conspiracy to commit wire fraud, at conspiracy to defraud the United States. Habang si Salzano rin ay kinasuhan ng 2 counts of aggravated identity theft, 2 counts of tax evasion, at 5 counts of subscribing to false tax returns. Noong October 12 ay naresto si Salzano habang si Grabato ay nananatiling nakakalaya. Naghain naman ng guilty plea si Arthur Scutaro, 62 years old, ng New Jersey National Realty Investment Advisors
at nakatakda ang paglabas ng hatol nito sa February 23, 2023. Base pa sa imbestigasyon na si Grabato ay pangulo ng National Realty Investment Advisor habang si Salzado ay Chief Executive Officer mula February 2018 hanggang January 2022. Nakapag-inganyo ang mga ito ng investors ng grupo Partners Portfolio Fund, LLC, isang real estate fund sa ilalim ng operasyon ng nasabing organisasyon na sinabing mayroong $650 million ang kumpanya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pekeng dokumento. Nagtulong din ang dalawa para hindi mabayaran ang buwis ng kumpanya na aabot sa $26 million kung saan si Grabato ay nagbukas ng mga bank accounts gamit ang mga kahina-hinalang pangalan at mga pekeng dokumento ng kumpanya. Dahil sa panuloko ukol sa kanilang buwis ay maharap ang mga ito ng pagkakakulong ng hanggat 5 taon hanggang 5 taon at multa na $250,000. At ang war fraud conspiracy ay maaaring maharap ng hanggang 5 taon ng pagkakakulong at $100,000 na multa. Sa ibang kaso ay nagsampa ng kaso naman ng Securities and Exchange Commission sa New Jersey laban kina Salzano, Grabato, Scotaro at iba dahil sa Ponzi scheme na kanilang ginagawa o pyramiding. Samantala, balik tayo sa iba pang mga balita bago tayo magpatuloy. Kasama natin live nationwide or worldwide ang spokesperson, tagapagsalita ng flag carrier ng bansa, ang Philippine Airlines. Abay, kasama natin si Miss Shelo Villaluna. Ma'am Shelo, si Bombo Elmar to, ang aking co-anchor si Bombo Jane. Kumusta po kayo? Magandang umaga sa iyo, Miss Villaluna. Yes, magandang umaga sa iyo, Elmar and Jane, at sa lahat ng listeners worldwide ng Bombo Radio. Po, kanina nag-report sa amin yung Bombo Radio Cebu, dyan sa Mactan na Cebu Airport. Parang bumabalik na yata ngayon mula kaninang alas 5 ng madaling araw at siguro baka initial pa lamang ito. Kumusta yung mga biyahe ng PAL dyan sa Mactan na Cebu Airport, Ma'am Shelo? Nawawala po yung signal nyo, ma'am. Sayang talagang sayang yung informasyon. Yan. Go ahead, ma'am. Okay, klaro ba ngayon? Klaro na po. Go ahead, Ma'am Shelo. Okay, base sa notice Civil Aviation Authority in coordination with the Mactan Cebu International Airport Authority. Elmar, am I coming in clear? Yeah, you're coming in 5x5 yes. na. Okay. Okay. Pinapayagan po ang mga flights between 5 a.m. to 5 p.m. today hanggang November 8. So ulitin ko po, 5 a.m. to 5 p.m. simula sa araw na ito, October 25 hanggang November 8, pinapayagan na po. However, yung mga flights mula 5 p.m. hanggang 5 a.m. kinabukasan, yun po yung covered by the cancellation. So sa lahat ng pasahero, simula sa araw na ito, October 25, kung meron po kayong flights within the daylight period, which is 5:30 a.m. to 5:30 p.m., swak na meron po kayong flight sa araw na ito. Pero kung ang flight niyo sa pagitan ng 5 p.m. to 5 a.m., kanselado pa po ito because this is not covered within the daytime period. So we have to consider the fact that yung foreign carrier, yung nag-obstruct po ng runway, nariyan pa at dahil doon may damage, nakapatong yung portion ng eroplano dun sa approach light ng runway. I think that's one of the reasons also bakit linilimitahan muna ang operasyon in and out of Cebu. I can just imagine yung siguro yung sa mga pasahero pagkadismaya nila. But then ilan ba yung mga nakansila? Ma'am Shelo, kahapon ilan ba mga flights na kansila nyo? Domestic kahapon? Okay, kahapon meron po tayong 66 cancellations. Ito po yung mga lipad sa pagitan ng Maynila and Cebu at sa pagitan ng Cebu at mga karatig lugar sa Visayas at Mindanao. So imagine, Elmar, ang apektadong pasahero, umabot na po ng almost 1,900 affected passengers. So this is a force majeure situation. So laking aberya ito, pero hindi nga maiiwasan ng mga ganitong mga pangyayari. Kaya we are working on the best possible options, providing the best possible options to our passengers. Maaari po silang mag-rebook ng kanilang ticket within 60 days from their original flight date. Maaari po silang mag-reroute. Yung mga ibang pasahero natin, ino-offer po natin na from Manila, they can take Manila to Dumaguete or Manila to Bacolod, Manila to Iloilo.
and take a sea vessel going to Cebu. Ito yung mga options natin, Elmar, sa ating mga pasahero. Or they can also convert their ticket into a travel voucher which they can use within 2 years from date of issuance. Ang aking co-anchor, Bombo Jane, your question to Miss Shelo. Go ahead, Bombo Jane. Okay. Ma'am Shelo, kailan kaya magiging normal balik ang flights, no? Especially na marami yung mga naapektuhan ng biyahe kahapon. Okay, very good question. Ako, Jane, depende ito sa period of completion of the clearing operations. Kapag nakatutok yung Cebu Airport Authority, yung CAAP, and all the stakeholders involved to ensure na matanggal yung runway obstruction sa lalong madaling panahon. Hindi po natin masasabi kung kailan. Kasi noong una, sinasabi po nila kahapon, they were targeting for 12 noon, no? Tapos biglang na-move to 4 p.m. and then naging 12 midnight. So they are targeting from today, October 25, they are targeting within the day or the next 2 days. So mas maganda, Jane, na manggagaling sa kanila kasi mas informed sila sa time and motion ng operation na ito. But we do understand that hindi maiwasan ang mga pangyayari nito. Hindi lamang nangyari yan sa Korean Air, kundi sa iba't ibang mga air carriers at one point in time, no? But we're hoping for the understanding of all our passengers sapagkat marami pa rin stranded. Bagamat binigyan po natin ng mga rebooking options, syempre naghihintay rin po sila ng next available flight for them to be accommodated. So we are seeking their patience and understanding to all our affected passengers. Ma'am Shelo, naabot po tayo ng ating signal sa mga probinsya. So aside from rerouting, rebooking, ano pa kaya ang pwedeng maipayo nyo? Makatulong dito ang PAL? Lalo na ngayon, yes. Imagine, malapit na yung long weekend holiday season. Miss Shelo. Yes. So kung kayo po ay may flight out of Cebu, kung nasa Cebu pa rin kayo, meron po tayong other ways to get to Manila. Of course, may connectivity ang Cebu via sea, via land and sea sa iba't ibang mga probinsya ng Visayas. And from there, you can take our flights, no? Let's say from Cebu, take a sea vessel to Dumaguete, and then take our Dumaguete to Manila flight. Or from Cebu, take a sea vessel to Iloilo, and then take our Iloilo to Manila flights. Pero syempre, Elmar, di ba? May hassle component, di ba? May inconvenience. So, or you will have to wait, no, for the next 24 hours or 48 hours kung talagang you want to take it out of Cebu. So, it's really a test of patience and understanding. Another option would be to convert your ticket into travel voucher na banggit ko na po, no? And yun, refund, rerouting, yun lang yung mga options natin, Elmar, based on the passenger bill of rights under a force majeure situation. Nabanggit mo kahapon, may 60 flights yung kanselado, apektado. Ngayong araw, since may 5 o'clock na tayo, meron pa bang bilang na apektado na canceled, Ma'am Shelo? Yes, there are around 30. Wow. Yes, 30 flights that will be covered by the cancellations. Pasok yun sa 5 p.m. To 5 a.m. Period. No? Oo. Kasi alam mo, ang Cebu is a very busy airport, no? It's one of our major hubs. In fact, yung route expansion natin sa Cebu in full swing. Meron tayong connectivity between Mactan Cebu International Airport and hubs in Luzon, Visayas, Mindanao. And then maglulunsad po tayo ng Cebu Bangkok, no, sa December 9. And we are, of course, gearing up for Cebu Baguio. We are going to make an official announcement on Cebu Baguio. Yun, marami pong canceled flights. But we are expecting improvements because kung basahin po natin yung press release na in-issue ng CAAP in coordination with Cebu Airport authorities, they are working round the clock to ensure ma-extract yung runway obstruction at the soonest time possible. And nabalitaan po natin yung mga officials ng foreign carrier ay andito na po sa bansa. So I think that will expedite the whole process. Kino-compare ko nga dito yung dami ng mga flights, talagang grabe ang kansilado dyan sa PAL. So you can just imagine, you're saying na itong haba na to. Ma'am Shelo, darating na yung sa Sabado, Linggo,
Lunes, Martes. Baka may paalala ka dyan doon sa mga babiyahe naman ha. This coming weekend, the long weekend, long holiday na season natin. Ano yung mga taga dyan sa NAIA na alis. Anong paalala kaya natin na maging mabilis po, maging smooth po yung travel ng mga travelers natin na Ma'am Shelo? Alright. Una-una sa lahat, kung kayo po ay may domestic flight, no? So it's good to be at the airport 3 hours before your flight. Kung kayo po ay may international flight, maybe 3.5 hours. Now, marami nagtatanong kung bakit. Sapagkat meron po tayong documents check. At pag mahaba ang pila, marami ang mga mananakay, so mas mahaba po yung waiting time, yung documents check and bag check, no? Upon entering the terminal. At mahaba po yung mga linya, hindi maiiwasan. So, para relaxed at hindi matensyonado, waiting for your turn on the counter. Remember, yung counter po nagko-close 1 hour before your flight departure. Kung ang flight mo 9 in the morning, sarado na po yung counter ng 8. Bakit sarado yung counter? Siyempre, kailangan ng oras para ayusin yung listahan ng pasahero, gawin yung weight and balance sa aeroplano. Marami mga administrative processes. Because yung mga iba, akala nila malayo pa yung flight. Pero kung pasok ka dun sa closure period ng counter, may ipit ka rin, maaberya. At pangalawa, we like to assure passengers that safety is the cornerstone of our operations. Ang ating mga eroplano ay may high-efficiency particulate air filters. Ito po yung HEPA filters. So para sa mga nakikinig na may agam-agam about safety in flight, you can liken the cabin of the aircraft. It's like an operating room sa hospital. Kung saan may HEPA filters, ganun kalinis ang air sa cabin. Sa mga modern aircraft po natin, we have our modern HEPA filters. So it kills bacteria and viruses with 99.99% efficacy. Ang ating mga cabin crew, they wear face masks. And of course, our passengers are required to wear face masks all throughout the flight. That's good to hear that. Maraming salamat po sa pagkataong mga binigay niyo po ng mga tips, mga do's and don'ts. Ano yung mga update dyan sa Mactan na Cebu? Palace spokesperson Michelle Villaluna, good morning po sa inyo, ma'am. Good morning, Elmar. Good morning and a pleasant day to all of you dyan sa Bombo Radio. Maraming salamat po. Maraming salamat po. So yan, ang ating update. So mahalaga po mga paalala. You can just mag-Bombo Jane, ha? Ngayong araw, 30 plus na mga flights ang kansilado. Although nagsimula yung daytime flights ngayon. Kahapon, 60 flights ang kansilado dyan sa Philippine Airlines sa Mactan International Airport. So talagang grabe yung naghahabol ng mga pasahero, lalo na itong mga nadili papunta sa paghabol sa mga probinsya. Domestic flights po yan, mga kabombo. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. Nasa 50 mga interns ang pinadala ng bansang Israel sa Pilipinas para sa gagawing agriculture training daw ng mga magsasaka dito mismo sa ating bansa. Tatagal daw ng 11 na buwan na naturang pagsasanay ng makabagong pamamaraan at teknolohiya ng bansa ng Israel sa kanilang pagsasaka. Ayon mismo kay Israel Ambassador to the Philippines na si Elan Flas, ang kanilang matutunan sa naturang pagsasanay maaring may apply sa mga ito sa pagpapaunlad daw sa sektor ng agrikultura dito sa Pilipinas. Una nito, nagkaroon pa ang mga ito ng pre-departure briefing kasama si Flas upang magbigay pa ng overview sa naturang programa. Kung malala, naon narito ay pinangako po ng Ambassador ng Israel kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtulong ng naturang bansa sa pagpapalakas pa ng sektor ng agrikultura naman dito sa ating bansa. Samantala naman, ang House Special Committee on Peace, Reconciliation and Unity nagpulong para talakayin ang kalagayan ng prosesong pangkapayapaan ng BARM. At ang US naman suportado ang peace initiatives ng bansa. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Nagipagpulong ang House Special Committee on Peace, Reconciliation and Unity sa mga gobernador ng Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at ng Third Party Monitoring Team o TPMT of the Bangsamoro Transition. Tinalakay sa paunang pulong ang kalagayan ng prosesong pangkapayapaan ng BARM kung saan inihayag din ng mga gobernador ang kanilang mga saloobin sa Third Party Monitoring Team. Gayon din sa prosesong pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front o MILF.
Hinimok ni Sulu Governor Abdul Sakurtan ang mga opisyal ng TPMT na dalasan ang pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na mas nakakaalam kung ano ang mga nangyayari sa kanilang nasasakupan. Tiniyak naman ni TPMT Chairman Hino Marios at TPMT member Sam Chitik na muli silang makikipagpulong sa mga lokal ng opisyal ng BARM. Giit naman ang chairman ng committee na si Usog Tausog Party List Representative Sherny Tan Tambut, mahalagang isama ang mga lokal na opisyal sa proseso ng pagdekomisyon. Bilanggit din ni Tan Tambut na nais makita ng lupon at mga lokal na opisyal ng BARM ang listahan na masawal o sundalo upang matiyak na hindi mangyayari ang mga katiwalian sa rehiyon ng BARM na bibigyan ng 70 billion pesos black grant taon-taon. Kabilang sa dumalo sa nasabing pulong, sina Sultan Kudarat Governor Pax Ali Mangundadato, Maguindanao Governor Bay Mariam Santi Mangundadato at TPMT members Hussein Oruk at Karen Tanyada. Samantala, binati naman ni Liz Grande, President ng United States Institute of Peace, ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity hinggil sa pagdiriwang ng Peace Month sa bansa. Binati din ito ang mga newly appointed members ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Ang USIP ay isang independent institution na binuo at pinondohan ng US government na magtatrabaho kasama ang mga US departments at mga nang sa gayon maiwasan ang outbreak ng violent conflict sa buong mundo. Pakinggan natin ang pahayag ni Liz Grande. Congratulate the recently appointed ministers of the Bangsamoro Transition Authority, particularly Chief Minister Ibrahim, for their commitment to building a lasting peace. The United States is a strong supporter of the comprehensive peace process, and USIP is committed to working closely with the national government and Bangsamoro partners to support a durable peace. The work being done in the Philippines is being watched and admired around the world as an example of the very best approach to peace building. USIP is honored to be part. Yan ang pahayag ni Liz Grande, ang President ng United States Institute of Peace. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! DG, SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang babaeng namaril sa Maynila haharap sa patong-patong na kaso. May nakuhang impormasyon si Bombo Jovino Galang. Naharap sa patong-patong na kaso ang babaeng inaresto ng mga kapulisan sa Manila Police District matapos na ito ay may kipagbarilan sa kanila. Sinabi ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines nakatanggap ang kanilang kapulisan na naulat na may nagaganap na pamamaril sa Mindanao Avenue sa Sampaloc, Maynila kung saan agad nila itong nirespondihan. Nakita nila ang suspect na kinilalang si Christy Rose Castro ng Baguio City
nalula ng kanyang pick-up at nakipagbarilan pa sa mga rumispondeng kapulisan. Going investigation natin, meron tayo nangyari kanina madaling araw ito, yung armed encounter dito sa may area ng Sampaloc, Manila. Kung saan nga yung suspect natin dito, dalawang taon ito, dalawang female male factor ito, kung saan nga base doon sa ating initial na report na natanggap, tinawagan tayo ng Dragon Base natin o yung Manila Police District Tactical Operations Center na may nangyayaring indiscriminate firing dito sa may Mindanao Avenue, corner Mindoro Street sa may area ng Sampaloc, Manila. Kung saan pinadispatch naman agad yung ating Sampaloc Police Station, yung ating tactical motorized unit. At pinuntahan nga nila yung lugar, kaya lang pagpunta nila dun sa lugar na nabanggit kung saan nagpapaputok itong suspect natin, hindi na nila ito naabutan. Pero after a couple of minutes, bumalik ito at nakita ito ng mga witnesses doon na tinuturo na ito yung sasakyan ng mismong nagpaputok doon sa lugar. At sa hindi nating alam na pangyayari, doon din mismo ulit kung saan siya nagpaputok, doon uli siya nagpaputok ng baril. Kaya ito hinabol ng ating mga kapulisan. At during doon sa course ng kanilang habulan dito sa area, ay nagkakaroon ng change of fire. Pinuputukan kasi nitong suspect, itong mga umahabol nating pulis. Kaya tayong nag-conduct ng tinatawag nating dragnet operation at kung saan nga nasukol ito sa may area ng RM Boulevard, Cornel Poresa. Nahuli natin itong suspect na nakasakay sa isang Ford na Ranger na kulay black. At kasama rin yung isang suspect niya doon na may tama at kakalaunay na lamang din natin na namatay. Paglinero naman ni Ines na isang crime of passion ang nangyaring pamamaril dahil target ng suspect ang dating kinakasama nito na pinuntahan niya sa nasabing lugar. Titingnan natin yung mga ganong angulo pero hindi mo tayo makapagbitaw kasi wala pa tayo official na report coming from doon sa ating homicide section. Pero pag nakompleto natin ito, malaman natin yung motibo. Lahat kasi ng angulo tinitignan natin. Ang pinagtataka lang kasi natin dito, sabi nga natin, doon sa kung saan siya nagpaputok ng baril, after ilang minuto, bumalik uli siya doon uli siya nagpaputok sa lugar na yon. Kaya tinitignan natin ano ba yung motibo niya, bakit niya yun ginawa doon, yung na-recover sa kanya. Pero nakakuha sa possession nila doon sa loob ng sasakyan, nakakuha tayo ng baril doon. Yung mga basyo ng baril at saka yung kanya mismong baril ubos na yung sabi nga empty na yung magazine. So na-recover yun sa loob ng sasakyan. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, kuha naman tayo ng follow-up report doon sa leader ng Moro National Liberation Front na napatay dyan sa Cotabato. May detalye ang Bombo Radyo Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pamamaril patay sa isang commander ng Moro Islamic Liberation Front sa bahagi ng Barangay Bual Sur, Midsayap, North Cotabato. Ito ang pinahayag ni Police Lieutenant Colonel Rory Oranza, Hepe ng Midsayap Municipal Police Station sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Kinilala ang nasawing biktima na si Jordan Tayuan, commander ng Moro Islamic Liberation Front at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng otoridad, lumabas sa kanilang pagsisiyasat, nanonood lamang umano ng telebisyon ang biktima sa loob mismo ng kanilang pamamahay na malapit sa National Highway nang bigla umanong dumating sa kanilang pamamahay ang isang itim na minivan at bumaba mga sospek at pinagbabaril ang biktima gamit ang M16 rifle at 45 caliber pistol. Nagtamo na maraming tama ng bala sa katawan ng sabing biktima na agad binawian ng buhay. Mabilis naman na natumakas sa mga sospek patungo sa Dato Piang Maguindanao del Sur sa kaya nasabing sasakyan. Personal grudge naman at tinuturong motibo ng sabing krimen. Sa ngayon, nagsasagawa na ng malalim ang investigasyon ng otoridad kung sino ang mastermind sa patay na nasabing commander ng Moro Islamic Liberation Front. Ating mga kapulisan po dito sa Midsaya, kasama yung ating mga kasundaluhan at ating local government unit, to support ng ating mga security stakeholders are working hand in hand to maintain the peace and order situation in our locality and ensuring the safety and security of the community. Yan ang ulat marito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Dalawa patay naman sa suspected cholera outbreak doon sa Tacloban City. 34 iba pang mga pasyente isinugod sa ospital. May pagulat ang Bombo Radio Tacloban.
2 ang naitalang patay samantala 34 naman na iba pang mga pasyente ang nasa ospital sa Tacloban City dahil sa pinaniniwalaang cholera outbreak sa lungsod. Sa isinagawang press conference kahapon, kinumpirma mismo ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na isang 10 buwan na sanggol at isa pang pasyente ang binawian ng buhay dahil sa severe dehydration at diarrhea. Matapos ang isinagawang rapid diagnostic test sa nasabi mga pasyente, lumabas sa resulta na positibo ang mga ito sa cholera. Samantala, ang 34 na iba pa mga pasyente ay naka-admit ngayon sa ilang mga ospital sa Tacloban kung saan karamihan sa mga ito ay mga residente ng northern barangays ng lungsod. Kaugnay nito ay agad na pinag-utos ni Mayor Romualdez na siyasatin ang lahat ng water refilling station sa lungsod at iba pang pinagkukunan ng supply ng tubig sa mga apektadong barangay upang matukoy ang pinagmulan ng outbreak. We're making this announcement because ayaw namin na dumami pa talaga ang casualty. Make this an exercise prudence and be careful because really hindi mo masabi. Kahit anong laga, suggestion ko yan. Malapit na naman yung weekend. Marami sa inyo magbabakasyon. At Taclobanon, babakasyon kayo sa may iba-ibang probinsya, iba-ibang lugar. Ingat po sa tubig, lalo na ganitong panahon. Ang bahagi ng pahayag ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa isinagawang press conference. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo. Isang karangalan na naman mga ka-Bombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa Pambansang Radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Formal lang uupo bilang bagong Prime Minister ng United Kingdom si Rishi Sunak. Makikipagpulong kasi si outgoing Prime Minister Liz Truss kay King Charles III para ihain ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Nasa London kasi si King Charles III at dito ay makikipagpulong kay Sunak kung saan bibigyan siya ng hari ng pagkakataon na bumuo ng bagong gobyerno. Ang 42 anyos na si Sunak ay siyang magiging pinakabatang Prime Minister sa loob ng 2 siglo at pang-57 na Prime Minister ng United Kingdom. Siya ay naging Financial Secretary na nagbitiw na si British Prime Minister Boris Johnson. Sa kanyang talumpati sa parlamento, sinabi nito na labis siyang nasasabik dahil sa matagal na niyang nais na magsilbi bilang leader ng United Kingdom. Narito ating pakinggan ang bagong Prime Minister ng United Kingdom na si Rishi Sunak. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. Ang bagong Prime Minister ng United Kingdom na si Rishi Sunak. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar
mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kuha tayo ng follow-up dito po naman sa featherweight champion na Pinoy boxer na si Charlie Suarez. May nakuha impormasyon ng Star FM Baguio. Matagumpay na nadepensahan sa ikalawang pagkakataon ni WBA Asia Super Featherweight Champion na si Charlie Suarez ang kanyang titulo kontra sa former Philippine Super Featherweight Champion na si Carlo Magali sa kanilang ginawang laban nitong weekend sa Ilorde Sports Complex sa Parañaque City. Natapos ang laban sa pamamagitan ng unanimous decision kung saan nagbigay ng score sa mga judges na 119-109, 119-109 at 118-110 na lahat ay pabor kay Suarez. Sa naging pahayag sa Star FM Baguio ng 34-year-old Pinoy boxer, pinasalamatan nito ang lahat ng kanyang mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa kanya at sinabi rin nito kung ano ang susi sa kanyang bawat matagumpay na laban. So dapat talagang maging part yon. Meron kang physical strength, spiritual strength, and then yung team. So dapat magkasama yon para makamit yon. Usually, yun naman ang ginagawa ng mga champion. Tinig ng WBA Asia Super Featherweight Champion na si Charlie Suarez sa panayam ng Star FM Baguio. Malinis ang record ni Suarez kung saan meron na itong 13 panalo, 7 knockouts at hindi pa nakakalasap ng pagkatalo. Sa kasalukuyan, 2 na ang belt na hawak ni Suarez. Kabilang dyan ang WBA Asia Super Featherweight at ang Philippine Super Featherweight belt. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Bumalik nga sa panghihina ang halaga ng piso kontra dolyar. Nalugi ito ayon naman sa report ng Bankers Association of the Philippines. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 58 pesos and 87 centavos. Ibang currencies naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 49 centavos. Singaporean dollar 41 pesos and 57 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 65 centavos. Habang ang euro naman ay 58 pesos and 16 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph,
pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at Star Nation, pagtungtong ng Burr Months, hindi may pagkaila na nakaramdam ng excitement tayong mga Pinoy. Excited na mapagtugtog o magpatugtog ng Christmas song, bumili ng Christmas decorations, maagang pamasko, at marami pang iba. Ngunit mas nakaka-excite doon sa bansa ng El Salvador sa Central America dahil naging tradisyon ng mga Salvadorans na pagdating ng buwan ng Disyembre, may pa-fireworks sila sa buong buwan. Buong buwan talaga ng December bilang pag-asam sa darating na holiday. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown, 61 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. 61 na days na lang ba naman nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa takdang alas 8 sa aga. Welcome diri sa bagabangalagad sa Maratontoran Bomboharay Big Time adlaw sang Martes petsa 25 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2022. Ikapat ang adlaw sang Martes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2022. Ato na welcome sa aton mga suki nga mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa mga nagatutok abroad pinaagi sa pagalantawa sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na sa mga aga sudulong sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa Bangman, mga balita sa Bataga sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa Bangman, mga tubeko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Pagkatapos ang Mascara Festival, dali naman na kita tuto kaya preparado na ang mga sepulturero. Kagasabang man ang mga naghatag sa serbisyo sa mga kotoran na to na gusto magapalimpyo o kung magapa-repaint sa pansyon sa inyong mga himata sa subong nga nagahilapit na ang tigalalag. Naglikad nato suling sang mga nagabaligya sang bula kalauma nagidya naton ang pagasaka sang presyo by 50 to 150 pesos kaya tinagamahal man ang ilang kapital. Amo man na sa presyo sang lahing nga lubi kapon nagani kita dira sa may Central Market ang pinakanubo nga presyo sang lubi is 30 pesos. Pero inigina siya mo na yakadako, diba? Si magasaka pag nga presyo, samtang nagahilapit ang tigalalag. Lilion na to na karon pila ka mga sementeryo diri sa maya syudad sa Bacolod ang Burgos Public Cemetery. Dugay na siya ginasirado. So hindi na pwede mga bagong mga lubong nga darabat sa kinaandan ang Burgos Public Cemetery. Amo na mayara sa pinakamadamo nga nagadugok nga nagabisita sa ilang mga minatay.
Inakaroon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, nagpangagdang ato na sa nga presidente sa aton nga mga Pilipino nga kung pwede mahingalitan na to ng ining long weekend kay Oktubre 31 ginadeklarar man bilang special non-working holiday. Te kumusta karon nga biyahe sa mga bus sa Banwa kadungan sa Tigalalag. Kaya ang iba na sini Sabado sang hapon magamatamat na pauli mo because Domingo aga iba na sini tikalabanan na day off agin man na Domingo wala man na sang trabaho sa Lunes hasta na sa Nobyembre 1 pero team full blown hanggang face to face ang klase sa Nobyembre 2. Samtang mayo man nga balita para sa mga motorista. Bisa na sininte mo sila na niya basta mayara lang no nga pagganubo sa presyo sa nga produktong petrolyo ilabi na sa diesel kaga gasolina. Kaya epektibo lang sa isubong aga naganubo sa nga 35 centimos sa nga presyo sa nga gasolina 1.10 ang ginanubo sa nga presyo sa nga diesel. Tekon na magtingo ba man lang ini kaga kada semana mayroon sa nga rollback madako-dako gawa ang masaka o ang iganubo. So wati yade pamanin na siya Banwa because mayo na lang gini sang nga wala sang pagbago ukon mayra sang pagsaka kay subong nga daan tanan na nagamahala gid ang presyo. Sa mga balita national, pila nato na ka mga kotoran na Banwa stranded sa ilang mga kaladtuan na subong ilabin na sa may mga paluparan kay way pagyapon na kakas. Way pagyapon na clear subong ang portion sa Mactan Cebu International Airport kasunod sa pag-overshoot sa Korean Air sa Domingo sa gabi sa may nasambit ang airport. So, ang mga airlines nagapanugyan sa mga pasahero nga kung na pwede makaribok kamo sa nga ticket at the same time kung na daw nagadali gid kag tiamo na iniyo nga natalana nga paggalupad pwede kamo nga makalabay via sea patabok abidra sa may syudad sang Dumaguete or pakadto man sa may syudad sang Iloilo and then dadra naman masakay sa eroplano padulong sa bahin sang Metro Manila. Latest sa buong advisory ang Mactan Cebu International Airport runway ang pagabuksan na daytime lamang. Alas 5 sang kagahon at tubtob alas 5 sa hapon sa sulod sang 14 kaadlaw. Balor sang damage sa Banwa ginatuga sa duwa ka mga bagyo nga nagalabay diri sa aton sa Pilipinas nagadangatan na sa 594 milyones pesos. Santo sa data nga ginapagwa sa gobyerno. Appointment ni retired PNP General PNP Chief Camilo Cascolan padayon sa gyapon nga nagabaton sa bong sa naglain nga mga reaksyon. Kay bisan pa ang mga senador hindi komporme nga siya ang ginbutang kay tiwala man siya sa nga background sa may medical sa bataga sang medisina Banwa o kon sa angot sa ikaayong lawas. Retired General Juvie Max Uy nagpungko naman bilang bago nga Deputy Commissioner sa Bureau of Customs. Suspended Bureau of Correction sa Chief Gerald Banta ginakonsiderar bilang person of interest sa kamatayon sang broadcaster nga si Percy Lapid suno sa Department of Justice. Ag Bureau of Corrections spokesperson Gabriel Chaklag aminado Banwa nga nagadangat sa 3 to 5 ka mga priso sa ilang mga detention facility ang nagakapatay tag sa kaadlaw. Sa balita international, bago nga Prime Minister sa United Kingdom magsumpa na subong nga adlaw matapos ang napilian si Rishi Sunak ang Indian in origin mayroon sang Indian origin na Banwa
and pinakahuben nga naging Prime Minister sang United Kingdom, and siya ang magabulos sa nag-resign nga si former Prime Minister Liz Truss. Sige, giban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 12 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. May mga kautoran kitagya po nag-apektado sa ning paglapaw sang eroplano sang Korean Air dito sa Mactan, Cebu International Airport sang Domingo sang gabi. Kita dali masako kita sa Mascara Festival. Bati mo naman ning na-record dito sa may syudad sang Cebu or sa Mactan, Cebu International Airport. Ang pila ka mga airlines nag-abiso, just like kayo na interview natin sa Momo Network News, ang spokesperson sa Philippine Airlines sa Cielo Villaluna, kadamo gid sang mga kanselado nga mga flights kahapon na 60 and then subong 30 naman amo ning mga kanselado nga mga flights because way pagyapon na clear banwa ang runway dito sa Mactan, Cebu International Airport. Idi naton sa malipod manigan ang iban nga mga kotoranta nag-amatambat na subong biyahe or papuli na sa ila sinitag sa ka mga probinsya para sa obserbasyon naton sang tiglalag. In fact, ang aton sa nga presidente ang nagapanawagan na makalagaw-lagaw kita locally para ma-boost pagid ang tourism. Kaya gindeklarar ang Oktubre 31 bilang special non-working holiday. Matagan sang ligwa ang mga Pilipino nga makapauli and makapreparar abedra sang mga lulutuon or makabisita ka man na temprano pa sa patio o sa sementeryo kaya tiway sang trabaho. Ang iban binakanda na nilang nagkadto bala sila sa sementeryo para manglimpyo sang pansyon sang ilang mga minatay either October 30 or October 31 pagka Nobyembre 1 madala na lang sang bulak kag magasindi sang kandila kay limpyo na ang pansyon sa ilang mga ginlubong sa sining mga sementeryo. So, ang iban naman ginapaiway anay nila Nobyembre 2 pa sila yan nagkakadto. Aba na nga mayara sa mga traffic rerouting. In fact, ang aton sa Department of Transportation nagapanawagan sa gusto magbiyahe padulong sa mga probinsya na kung na pwede mag-book sa ticket temprano. And then subong 3 hours ang before balas ang imong flight dapat makakadto ka na sa airport kung ang imong travel is domestic lamang. It's either makadto ka sa Davao, other parts of Mindanao or deriban sa Visayas kung nalin ka sa bahin sang Metro Manila or vice versa. And 3.5 hours kung maglupad ka padulong sa luwasang pungsod kay amo na subong kasako ang aton nga mga paluparan. Medyo masubo-subo ni kay inis natural hindi naton sila malikawan na balang nga mga insidente. Mayara gid sang tinion kon sa pagusto-gusto lang hindi gina gusto sang piloto nga mag-overshoot siya sa runway. Mayo naman gani kati safe ni tanada nga mga pasahero sang Korean Air nga naghugpa sang Domingo sa gabi sa may Mactan, Cebu International Airport. However, may mga kaygayonan gid na nga nagaluntad ang mga pareho sining mga insidente. So medyo madugay-dugayan pa rin siguro kay man naglaksam pa abe mayroon sang part pa wala sang eroplano ngara sa runway. So hindi gid siya pwede magamit. Ang latest advisory diri ang Mactan Cebu International Airport para sa mga kotoran naton because ang Cebu is one of the busiest hub naton diri sa pungsod Pilipinas. Next syempre sa Ninoy Aquino International Airport. Abaning latest advisory subong. Ang Mactan Cebu International Airport runway ang ginbuksan pero para lang siya sa daytime. Wala sang flights kung gabi
ang flights is alas 5 sang kagahon tubdob, alas 5 sang hapon sa sulod sang 14 kaadlaw. Mula sa ating sister station sa Maya Bombo Radio Cebu, si Bombo Russell Bilopora nasa kabilang linya. Bombo Russell sa Bombo Radio Bacolod, kasama po ninyo si Bombo Erling dito sa kabilang linya. Magandang umaga po. Yes, Bumbo Erlin, Bumbo Bacolod, sa isang press briefing noong Lunes, Oktubre 24, sinabi ng otoridad mula sa Mactan Cebu International Airport Authority na ginagawa nila ang kailangan makakaya upang alisin ang Korea Air Flight KE631 mula sa runway pagsapit ng hating gagabi sa Martes kanina upang mabuksan nila ang muli sa ang paliparan mula sa pag-accommodate ang mas maraming maliliit na sasakyang panghipapawid. Matatandaan na nag-overshoot sa runway ang flight KE631, isang wide-body jet habang sinusubukang lumipad ng ligtas sa paliparan ng Mactan sa gitna ng masamang panahon hating gabi noong Linggo, Oktubre 23. Sabi ni Attorney Glenn Napuli, ang Assistant General Manager ng MCIAA, na kasalukuyang inaalis ng mga tauhan ng paliparan ang otoridad at lahat ng gasolina na naka-imbak sa nasabing sasakyang panghimpapawid. Sinabi ni Napuli na kailangan nilang sundin ang mga protocol upang matiyak ang ligtas na pag-alis ng nasabing Airbus 330 jet. Dagdag pa niya, pinayuhanan nila ang airline company ng i-divert na muna ang Cebu-bound flight sa kalapit na Panglao International Airport sa lalawigan ng Bohol. Nilinaw din ni Florentino Galan Jr., ang Air Traffic Management Officer 3 ng Civil Aviation Authority of the Philippines o ang CAAP, na nakatanggap sila ng distress call bago lumapag itong Korean Air Flight KE631 noong Linggo ng gabi, Oktubre 23 nitong kasalukuyang taon. Sinabi ni Galan na ang distress assistance ay ipinaalam sa kanila mula sa Approach Control Office sa Maynila matapos makaranas ng problemang touchdown ang aircraft na nagresulta sa pag-crash ng runway overrun sa approach lights na lampas sa threshold ng runway 04. Samantala, Bumbo Erlin, mga kabumbo lumapag bandang alas 8:30 ng gabi sa Panglao, sa Bohol Panglao International Airport, ang isang special flight na may lula ng mga kinakatawan mula sa Korean Air at mga otoridad mula sa Korean Office of Civil Aviation. Magansama nila ang mga lokal na opisyal dito sa Cebu para sa investigasyon ng Korean Air Flight KE631 na lumampas sa runway sa pagtatangkang landing sa Mactan Cebu International Airport noong Linggo. How's that, Bumbo Erlina? So meaning, sa ngayon po, Bombo Russell, marami yung stranded dyan sa Mactan Cebu International Airport kasi daytime lang na open yung runway. Tama ka dyan, Bumbo Erlina, sa ngayon nga dito mismo sa Mactan Cebu International Airport ay marami pa rin mga pasahero at ito nga may abiso naman yung Mactan Cebu International Airport at saka yung CAAP na kanilang sisiguraduhin na yung half meters or ito kasing nasabing aircraft ay 300 meters to mula sa paglapag niya ito mismo sa nasabing airport. Itong halfway run, itong runway ay gagamitin ng mga maliliit lang na mga sasakyang panghipapawid. Pagkabat nga, Bumbo Erlin, so yung ating nakikita ngayon, sa hapon pa nga itong mga ibang pasahero at yung iba hindi na nakapagtiis at umuwi na lang sa kanilang mga tahanan dito mismo sa Cebu, Bumuerlin. Marami pa po yung mga canceled na mga flights sa ngayon. So sa mga nagmamadali, for example, galing Cebu, pwede silang tumawid muna sa Dumaguete,
Yes, tama ka sana, Bumbo Erlin, pinapayuhan din ng Civil Aviation of the Philippines o CAAP na yung mga direct flights sana mula sa ilang mga airports dito sa Pilipinas, domestic flights ay hindi muna makakalapag dito mismo sa Mactan Cebu International Airport at inaibituhan na muna na pupunta muna o lalapag muna sa Panglao Bohol International Airport pati na rin sa Dumaguete, Bumbo Erlin. Kasi medyo matagal-tagalan pa ito, Bomo Russell Tama ka dyan, Bumbo Erlin, kaya nga ito yung iniimbestigahan na ng CAAP, Mactan Cebu International Airport at yung mga consulate of the Republic of Korea ay nandito din sa Mactan Cebu International Airport para sa karagdagang impormasyon at sa mga karagdagang investigasyon pa, Bumbo Erlin. Paano ba to? Hahatiin na lang siya kasi talagang sira na yung front na part ng eroplano. Base sa ating nagkalap na informasyon, Bumbo Erlin, ang gagawin dito sa nasabing eroplano ay kung hindi hahatiin o hindi scrap yung mga katawan, itong katawan talaga ng nasabing Airbus, ay sabi nila, Bumbo Erlin, ay gagamitan din ng crane. So ito yung inaantabayanan natin kung ano ba talaga yung gagawin ng mga operatiba o mga otoridad patungkol dito sa nasabing insidente, Bumbo Erlin. So meaning yung iba pang mga international flights na papunta dyan, cancel din po kasi hindi naman po natin maikakaila, napaka-busy ng airport na ito. Itong mga international flights galing sa iba't ibang bansa, Bumbo Erlin, ay inaibisihan din ng nasabing mga otoridad na hindi muna sila pwedeng lalapag dito mismo sa Mactan Cebu International Airport, bagamat ito nga inaabisuhan rin na sa mga kabilang international airport muna lalapag itong mga nasabing mga flights na bound to Mactan Cebu International Airport kasi ito nga medyo delikado pa sa paglalapagan, Bumbo Erlin. Medyo hindi kasi mabuting timing ito kasi nagkataon naman po long weekend tayo para sa All Saints Day. Pero hindi talaga maiwasan yung mga ganitong insidente. Kaya nga, Bumbo Erlin, itong nasabing insidente dito mismo sa lungsod ng Cebu ay isa sa mga pinag-uusapan na hindi lang dito sa nasabing lungsod, partikular na rin, pati na rin yung Pilipinas talaga at ito nga sa ibang bansa kasi nga mas maraming mga na-stranded, marami thousands to, libo-libong mga na-stranded talaga, Bumbo Erlin, patungkol nga dito sa nasabing insidente. Sige. At tabayaran po namin yung mga update dyan. Maraming salamat sa inyong time and report dito sa amin sa Bumbo Radio Bacolod, Bomo Russell Bilopora. Mula rito sa Bumbo Radio Cebu, ito si Bumbo Russell Bilopora para sa Pambansang Radio na Pilipinas, Basta Radio. Maraming salamat kay Bombo Russell Bilopora. Halin sa ating sister station sa Bombo Radio Cebu. Kaya way paginaga po na subong hindi pa ni mapakta na sila man lang ang makadeterminar pero ginagamitan nato sa mga heavy equipment para matinguhaan ang makakasa ng aeroplano halin sa may iyang pag-overshoot sini naggalapaw siya sa runway kaya natabo ining insidente antes ang tungang gabi sang Domingo. So, karga o nagasakay dire sa aeroplano ang 162 ka mga pasahero kag 11 ka mga crew halin sa Incheon, South Korea pero mayo laman na gani because safe man ini sila tanan. Sa ginpagwa nga statement sang Korean Air, wala sang injuries, tanan nga mga pasahero were safely evacuated halin na dire sa aircraft. Kaya gining eroplano nga flight KE631 expected nga magadhugpa sa Cebu alas 10 nga gabi
nag-attempt siyang magland twice sa pihak sang malain nga lakat sang panahon. Sa third attempt, ang A330-300 aircraft ang naghugpa alas 11:07 sang gabi, pero ini siya ang nagalapaw sa runway. Na-identify pa ni Subong ang cause ng incident mo nangyari naman na dre sa may Pungsod, Pilipinas. Nagabot sa Panglao International Airport dito sa Bohol ang madamo ang mga miyembro sang management or alin sa mga opisyales man mismo sang Korean Air and Korean Office of Civil Aviation o kung ang COCA. Nag-abot sa Bohol Panglao International Airport. So, ginpatener ni mga pasahero sa 3 ka mga local hotels and nag-arrange sang alternative flight para sa ila. Nagpabutyag gilayon sang apology si Korean Air Company Limited President Woo Ji-hong sa mga naapektuhan kag nagpasalamat sa tanan nga mga nag-respond sa ning nasambit ang insidente. Nagpasalig man siya sang thorough investigation nga ga-perform together with the local aviation authorities and Korean authorities para madeterminar kung ano ang gintunaan sang insidente. Kag siya ang nagpasalig nga i-prioritize sang airline ang safety sa ilang tanan nga mga operation sa nag-express ang regret for the inconvenience nga ginatuga sang nasambit nga insidente. So, kadamo sa mga kanselado nga mga flights between Cebu and Ninoy Aquino International Airport. Cebu Pacific, Manila, Cebu, Manila, and sa Philippine Airlines, manigin payag kainan ni Ms. Shelo, kadamo man sa mga kanselado nga mga flights kapon. And diri sa may Air Asia, maning apektado nila nga mga flights 246 kahapon. Cebu, Manila, Manila, Cebu, and Cebu, Caticlan, and Caticlan, Cebu. So, ang panugyan, kung doon naman ganda mo na sila nga ginadalian, pero hindi ka man siguro maglupad kung hindi importante ng imong kaladtuan sa imong point of destination. So, kung hindi pa man lang gid nga subong abing semana or sa buwas or today, pwede nga maribook ka dara ang ticket or pwede makasakay sa barko because lapit man lang ang Dumaguete to Cebu. So, pwede makalabay from Cebu to Dumaguete and then sa Dumaguete ka na masakay sa eroplano pagkadto abay sa bahin sa Metro Manila or masakay ka sa barko from Cebu to Iloilo and then sa Iloilo ka na masakay sa eroplano pakadto na sa kundi naman niyang imong destinasyon. Okay man lang naya kung may sobrang kwarta mo, no? Pero kung nakaisa nga dante, amo man lang ni ang imong nga naparteneser, sir pa nga kung nag-travel kita, dapat may ragiman kita sobrang kwarta, kaya di mo bala mapaktan, basin delayed, ginanglan mo stay anay sa tululugan overnight or mga amon silang iban pa nga mga way mo balagin na lauman nga mga pagagastuhan. Pero ini medyo masubo-subo lang kay tigalalag nga daan sa sunod nga semana. Dahil iban niya nakabook na giman sila ya sang ilang ticket temprano pa para nga makapauli. It's either from Metro Manila, makadto ka sa other parts of the country, or alin ka sa Mindanao o Visayas, makadto ka naman sa Metro Manila. So, amo ginisubong isa sa mga nag-eksperyensya sa huol, ginatuga sining pag-overshoot sang eroplano dito sa may runway sang Mactan Cebu International Airport. Ang opisyalas from Korean Air nagabot kagabi para nga magupod sila sa probe o kung sa investigation regarding dre sa aircraft incident nga natabo dito sa may Cebu.
Around 8:30 p.m., naghugpa ang Korean Air Flight KE2633 sa Bohol Panglao International Airport. Nagasakay diri ang 40 ka mga pasahero from the management of Korean Air and Korean Office of Civil Aviation o kon ang KOCA. Sila ang magaupod sa investigasyon sa runway incident sa Mactan Cebu International Airport sa Oktubre 23 nga nagresulta sa suspension sa mga flight operations. Siling diri sang mga opisyales mayara sang special flight nga gin-facilitate para nga ma-expedite ang investigasyon sa sining insidente kag ginalantaw nga ma-restore nila ang normal nga flight operations sa mas madali nga panahon. Kag sugaton sang ferry from Bohol going to Cebu. And mayara man sang pag-resume sang operation, mayara sang pagbukas sa shortened version na nigaling sang runway para ma-accommodate ang mga outgoing flights of stranded aircrafts. So, wala pa sang pasulod nga mga flight dito sa Mactan Cebu International Airport. Kahapon, siya naglawig lamang sa 2 ka oras from 4 p.m. to 6 p.m. kay nagpatigayon pa to sila sa mga standard procedures. Para nga makakasang ining eroplano, ma-extracta siya nagikan na sa runway. So, syempre, kung ikaw ay ang mayara sang natalana nga flight, especially from Cebu Abe or to Cebu, doon nag-hawat-hawat ka man kung ano mga development halina dito. Kay sa isang daan na kadlaw, hindi ka makalupad kung na mo ginang natalana ni mo, mahaba na ged, hassle ged. So, bulawan Thailand ng talangan niya. Doon ka mga development dito because ang runway open siya from 5 a.m. to 5 p.m. Wala sang night operations. No night operations. Tub-tub nga ma-clear ang runway kag ma-repair o kung maislan ang mga lights. Si Mactan Cebu International Airport Authority Assistant General Manager Attorney Glenn Napuli ang nagpahayag that flights coming in and leaving the airport ang mag-resume naman subong ang aga. Pero hindi pa ni clear kung nasan o gidyabi matapos. Hindi pa sa clear kung saan o matapos ang ining paglimpyo dira sang runway kag pag-repair to kung ano mga nagkalago pa. 35 minutos sa Banwa ng Kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan daton kamusta na mga sementeryo diri sa mga syudad sa Bacolod kay pila na lang kadlaw Banwa tigkalalaga na iba na sini nakapamakal na sang pilit nga bugas. Kag kalamay kay base ko naman sa naman ang presyo. Ini talaga ginimatago kay nagalain man niya sa kalidad abo ni ang inugata ang lahing lubi. I-check natin na sa babalik natin dira sa may Burgos Cemetery o kung sa Bacolod North Public Cemetery si Bombo Carlo may defensor sa pagbalik sang Bombohanay Big. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect. Ang alasan Wava Saga.
Balikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bomboharay big time. Ang pagbisita nato na sa mga sementeryo ang magbabalikan na naman kay nagpahuway kita ginsurado mga sementeryo sang 2020 and 2021 ang ating kalalag para nga malikawan ang mga super spreader event nga nagadinagsa ang mga tawo at syempre magtigkalalag nga daan shoulder to shoulder ang mga nagasulod sa patio at the same time kadamo sang miyembro sa pamilya nga nagabisita dira at the same time ang iban niya taga-dugay pa magpauli. Ilabi na kon sa mga pribado nga mga sementeryo mayara kaya sang medyo madululigwa kuno dako gawa ang lat nga nakuha ni modera makabutang sila sang tent at the same time ang sa mga pampubliko naman nga mga sementeryo ang common na kuna kaysa nga reklamo nadula na no ang ila sini nga ginalubong pataya dara kaya na nila makita sindi na lang sila sa common or ginkot-kot ang pansyon sang ilay ang minatay nakaginayara na bisagwa ang lungon and iban pa nga mga common nga mga concerns nga tiamo ni ginapadangkat nila it's either man sa mga police station o kon sa caretaker man niya mismo kalabanan na gin mayroon man sa mga nagareklamo dira sa Burgos Cemetery or sa Bacolod North Public Cemetery. So, ang Burgos Cemetery, I think more than a year ago na, sirado sa Bacolod City Government parang ayaway na gid sang may malubong nga bag-o kay nang puno na gid bala ang Burgos Cemetery. At the same time, ginakabalakan na dra ba si magkalarunggos na bala or magkalarumpag dra nga mga katag-asa na gidayang inang tinangkas-tangkas sa mga pansyon. Pero sa tiyon sang tigkalalag, ti mga kautoran naton nga mga sepulturero o kung mga nagapaminta dara, nagapanglimpyo sa mga pansyon, depende kung ano ang service nga kuwaon sang pamilya sang minatay, tiamo ni ginatanyag nila. At the same time, mga nagabaligya sang bulak and then kandila, ang maning time ginaulat-ulatan nila para makabawi-bawi sila sa income. Direkta sa Bacolod North Public Cemetery, dira sa Daran Burgos, Bomo Carlo May Defensor. Kamusta dira? Yes, Bombarlin, live kita diri subong sa Burgos sa Public Cemetery. Bombodanis, subong may makitaan kita diri nga naga paninlo man Bombodanis no kag may nagabisita diri nga mga pumuluyo sa ila sini nga mga minatay Bombodanis. So Bombo Arlene, so may ari diri nga Poso Guard, butangan diri Poso Guard, pero Bombo Arlene wala pa di sila sang caretaker. May tawo man gali no? Bombarlin? May tawo man gali sa sulod. May tawo diri mo Bombarlin nagapaninlo ini sila diri sa sulod. Ang nagapatinlo sa ila Bombarlin ang nalang ang nagapadulong no nga nagabisita sa ginalihog ini sila kag nagapatinlo sa mga pansyon nagapapinta kag nagapangkuha sang mga hilamon. Bombarlin way labot sa mga hilamon. May makitaan kita diri nga gatubo nga mga kahoy na no do mambal na do kagubatan ang Burgos sa Public Cemetery Bombarlin. So damo naman gali mga nagapapinta no Bombo Carl. Yes, may nagapapinta from time to time Bombarlin mga bitbit ang mga sepulturero diri sa pinta Bombarlin gali kiti hagina na ita sila nagdan sa subong pero may nagapaminta diri Bombarlin dito sa sulod iskan din lang diri mayara sang nagapinta pero nagapanawagan man hindi sila sa gihapon nga kupon pwede abrihan na diri kay sa gihapon sirado Bombarlin no ti nabalaan naman hindi na Bombarlin. So din sila galabay. Dito, sa man mismo sa gate, may gamay lang pertahan na lulutsan. Gamay lang gani, madoko kagid, no? Antis ka di makasulod sa gate. Ang managinahinyo nila kung pwede tani maabrihan para at least nga ma-aware ang mga
pumuluyo nga mayara sa mga minatay diri nga abriya ang Burgos Public Market pero hindi lang pwede malubngan. Wala na diri subong ginapalubngan, Ma'am Arlene. Okay. Kadamo gali ng mga hilabon, no? Mumukal, no? Sa may mga pansyon. Oo, do kaladukan gani, Ma'am Arlene, no? Kaya, do kagubatan, ti base kung may mga manog bala, no? Imbis na ang iban, sindi, masala lang, base kung may mga manog nga ari na diri, kay katagaas, no? Katagaas sa mga hilamon, kagamiyara sa mga kahoy. So, diri sa unahan, okay pa. No, wala kita, may makita nga mga hilamon, pero magagmay pa, pwede pa makuha. Pero ang diri na Bombo Arlene sa likod, ang parte, makita naton nga tagas na gid kakahoy, do ka delikado, kasimong, no? Kasimong siya kung lantawon, Bombo Arlene. Tilaban na dira mga hagunoy, nibla? Kilala mong hagunoy? Yes, so, bulong sa pilas. Oo. Hindi ka mga nairasan ka bala. Pwede na siya bulong. Oo. Tiyan mo na din kalabanan nato nga makitaan. May kugon man. Ti malagba man Bombarlino. So, dapat na diri siguro gid nga anong gigkwaon ini antes ang pista minatay. Kay ti expected na gid naton nga madamo diri ang magapadulong Bombarlino. Sige be. Basi may mga sepulturero. Tama mo, Carl? Yes, Bombarlino na i-try natin to si Sir. Antes kita mag-interview diri sa Poso Guard. Okay na, Sir? Okay na? Ano si Sir? Si Sir diri ang may Poso Guard diri Bombo Arlene, no? Nga may Poso Guard. Oo, may Poso Guard diri sa disaton si Sir interview. Ari danay ang nag-obra diri sa lapida Bombo Arlene. Grabe gali karikot sang Burgos Cemetery, no? Amo gani. Sakto gid. Katalikod dala siya. Oo. Sir, mayong aga. Oo. Sir, diri ka gid sige, pangalan naton? Sino, sir? Ariel, Sir Ariel. So dugay ka na din sir kapang hibo sang sang ini nga lapida. Oo. Mga pila na katuig? Mga sobra na guro 30 years. 30 years. Diri ka lang gid sa Burgos. May obra ko ibang ko isa. Okay. So sa subong, kamusta ang imo siniya pag-ubra diri sang lapida? Okay man. Mga pila naka-persona nakapahimo sa imo, sir? 2 pa lang. 2 pa lang. Mga sa isa ka lapida nga muna, sir, tagpila? Sa 700 panukot naman. 700. Dala na natakod? Oo. Okay. So sa subong ti mang balmo, sir, kay ti diri wala na sang gapalubong. Pero sige po, may nagabisita dere. Oo. Gapang limpyo lang kami. Gapang limpyo ka man? Oo. O pilang limpyo, sir? Mula sa puso lang ang yatagan nila. Mula sa puso. Wala man kami gapanukot. Wala man kami gapanukot. Pinta, tagpilang pinta nyo? Inaya, inapabaklan namong pinta sa ila. Bali labor lang gid ang inyo? Oo. Kung wala, di maatak sila 300, sa 500, dalabawan. Pero na sila, pinta. Bombo Arlene? Bali sa 500, sila na mabakal pinta, kag sila ma-apply. Bali labor lang na, sir, ang 500, sir, no? Oo. Bali may pinta na nga daan niya, Bombo Arlene. Kag ang balik ko, for example, di ako mapapinta, may pinta na ko nga daan nga dala, and then sa ila, mabayad ko 500. Doon muna, Bombo Arlene. Pinakataas na siya nga sukot, ang 500. Pinakataas na nga sukot, ang 500. Oo. Okay. So kung isabi, sir, nga may magkagto, diri nga mapakalkal, pila inyo sukot? Kung naman makalka, transfer? Transfer? Doon muna. Ganun mo lang 1.5. 1.5. 1.5, 2.5. Transfer. May mga nagapakot-kot man. May nagapakot-kot. Oo, yes. So, sa subong may ara. Wala na. Wala na. Sa subong wala gid. Sarado na niligat po. Pero iba, di usually nagapakalkal na ini sila pag gina-transfer nila. Sa subong mga pila na kabilog na baton yung nagpakalkal dire. Di ba makugat tinerde sila garo nga mapapod siguro naka na. Damo man nakalkal dire nila. Basta garo kay nagubra ko nagligat tuig na. Okay. Kahit Bomborli, may information kita nga iban din na silo sa Handumanan. Bomborlin? Ang iban na ginasilo nila sa Handumanan. Oh, yes. So, amo na Bomborlin, hindi gani sa mga private. Ang iban diri sa private na nila gina transfer ang ila sini nga mga himata nga napatay diri. Ako din ginlubong diri sa may
Burgos Public Cemetery, Bombo Arlene. Ang 500 nga pinta, Bobo Carl, bilog na siya nga pansyon or paano abikay ti ang iban na magatalangkas-tangkas ang front man ang ginapintahan? Oo. So sir, ang 500 nga na sir, bilog na nga pansyon. Depende sa kung pila ka bilog pamilya nyo eh. Okay. So what if sir ka ang iban diri atubang lang kay ting iban na tangkas naman lang pilay niyo sukot. Depende kung pinigado man yung sukot. Kung may kwarta, dako-dako man ah. Depende. Ati depende Bombo Arlene no sa nag-aayo. Pila ang pinakagamay? Pila ang pinakagamay nga sukot sir? 150, 150. 150. 150 to 150, yes. Ilan na yung pinta? Iyasang nagapapinta. Oo. Mabakal sila. Kaya wala di sila. Oo. Lang yan Wala nila. di sila yabi Bombo Arlene pinta nga sila gid mismo nagbakal kag sila man mismo ang mapinta. Pero kung sino ang nagapadulong diri kag ang mapapinta, sa mo na lang na ang kadala sila ila na bali labor na lang gid ang pagabaydan Bombo Arlene. Ang lapida nga na ho, si Sir nagaobra. Oo. Bali ikaw man din nag-letter cut, sir. Lettering. Ara na Bombo Arlene. May finished product na siya. Sige, Ben. So, pila ni 500, pila gani? 700. Barato na ni kay pigado man mo. Pila, sir? 300. 300. Okay. 300. So, mga Ano pila na ka kilo siya? ang gamit mo, sir, sang simento? Ay, puro simento kinabutang. Nakata 3 kilo. At ito ka kilo. O, tapos may 1 kilo ka white cement. Hindi na maubos. Sobra pa sa isa kalapida. Mm. Okay. Ibang Borlin, labor na lang gid ang ginabaydan gid diri Bombo Arlene no kay pila ang tagpila ang 3 ka kilo nga Simento. 15 kilo bala mo. 3, 45. Okay. So 50 pesos. Ginaobra, daso ni siya man matakod. Oo, ikaw na rin dayon sir matakod. Oo. Siya na bagid ang magkatagod sa lapida. Pero nagapang ka man sir, ginasulit, kung may sala. O kung yarabiban nga do ka itom na gid, pwede mo pa suliton, gapang sulit ka man. Pintahan ka, literingan eh. Amo lang na. Literingan naman ito. Pintahan naman liwat mga letters. Pero nablasa may wala mo Carlo. So, kung magdandaan na siya, i-repaint nila ang nakasulat. Oo. Bintahan nila danay puti, then repaint nila sa color black Bombo Arlene. So, muna diri ang ginaubra ni Sir Ariel. Sir, ano apelido mo gali, sir? Yanson. Okay, Yanson na. May himata ka man diri na nga lubong? Oo, tatay ko. Yanson. So may himata madali siya na lubong Bombo Arlene. Kung mapahilamon kaya be pila? Bombo Arlene? Mapahilamon ka bala pila. Okay. So magpahilamon sir mga pila. Ano sir? Oo. Kung jutay man sukot, kung damo. Ano sir? Dako man sukot. Kung dutay, kamay lang sukot. Mga pila ba sir? 100 pesos ah. Pwede na? Kung damo kami, tulungan mo na namo na. Pero kung parehas bis, mga muna, dabong na gid ang mga kahoy. Kahoy na gid gani, mga hilamon. Bala na sila magdugang eh. Bombo Arlene, makita di binaton nga kahoy na gid. Kadamo gid Bombo Carlo mga shrub. Ang mga hilamon na damol na kag dapat kinanglan na giniya i-trim yung Bombo Arlene kay kaladlukan no. Basi kung may tiner nga mga magkalda mag-ulway. May mag-ulway nga magkalda karubla. Amogit. Kalapad na din isang sementeryo Bombo Carl. So, since nga why na may amuman na ginda mo, basta sa balay taga niya, kung may tao, nagagabok siya dayon eh. Amo man siya dira kay sirado ang sementeryo. So dasig lang na yung magdabong sa mga hilamon. Sakto gid dasig lang gid Bombo Arlene magdabong. Ti ang ari diri may nagabaligya man diri Bombo Arlene sa mga nang bulak kag kandila ti galing tikis alang man ini sila subong lang gid Bombo Arlene no nagpulo plastar kay pista minatay sa subong next week pista
minatay na. So ari si Tatay Bomporli no, magabisita. So tay mayong aga live kita sa Bombo Radio Bacolod. About amo ginakon nga kwan. Si pangalan naton tay? Fernando Salim. Fernando Salim. So sino diri pagbisitahon naton tay? Ang misis ko, mga 2 years ago. 2 years ago. Oh, na lubong. Titay napatinloan na ang padsyon sa imong misis. Tay isang paglubong. Gin pa rapingan ko gani kay gin sulob lang sa hinablos siya. Okay. Kaysa to nga panahon pandemic gid nagkon-strike ang virus. Oo. So Mamukar. ginbutang lang siya. Oh, gin kay okay pa last siya nga namatay nga pwede makalubong di. Oo. Asya ang kinakaulihi. Bisitahan ko kay sang nagdigat tinlo na eh. Okay. Bomborlin? Siya ang ulihi nga ginlubong dira. Ang imo misis amo ang ulihi nga ginlubong dira. Oh. Wow. Pilarita Bayuna Salim. Ano to gani nga tuig diri ginlubong? August 25 napatay siya. Mga 6 days. Ginhaya sa St. Peter. Kag dasong ginlubong siya mga tapos bulan guro sang August. 2020. Oh, 2020. 2020 Bomborlin. So iya nga misis. Amo gina yang true love. Oo. So magkakadto ka to? Oo. Ang balay sang lula ko ini. Oo. Tingangan nga subong siya nagkadto. Oo, kasubong ka nagkagto tay. Hindi kay dawgin padamgoy ako. Naging bisita ka. Kaya every month kina may mas na siya. Kasi bulan gid sugod ang pagkapatay. Kaya siya ang ako na lang ang ibulig sa Kalagya. Pamisa. Wala na, no more. Prayers na lang. Full name mo ganitay? Fernando Pastira Salim. Fernando Pastira Salim. Sa may balay ko to. Pero galing subong. Oo. Kaya nagmasakit ko kag wala man kami bata. So bali nagdamgo siya. Bacolod City, transient lang ko. Sige, si tatay magabisita sa iya sini. Bombo Orlin. Sano siya nagdamgo? Bomborlin. Sano siya kuno nagdamgo? Paano kagi padamgo sa imo sini nga misis? Daw halos daw kay wala man kami bata. Oo. Sunod, magulang to siya 5 years ako. Ako 75 lang ko subong napatay siya. Tani gusto niya mga 80. Di wala sa kalarit siyang 80, 77. 3 years na lang ko. Tani. Di ano muna kay ang life ta wala Ano ginaman siya niya tay? Cancer of the lung. Lung cancer. Prayers, amo na lang mahatag mo sa iya. Ang akong matag sa iya sa iya na lang kapuhayan. Wala nunid ang money, wala naman. Ti kada bulan siya gabisita dira. Bomborlin? Kada bulan siya gabisita kay misis. Okay. So kada salo kagabisita diri sa imong misis? Ini one time lang kay daw nakaya ko maglakat. Kaya ang cartilage ko nagkipot. Yung last year. Yung mga magkuhanan niyo, isa na ni katuig magsukat ni sa... So sa subong ka naman lang galing nakakagto diri sa iya? Siya nagdiga ka katumang kung nagasindi ko. Na timing lang dito ko nakatransient sa suon ko. Kaya may gina-process ko nga papili siya sa SS. Ako nagabulig sa iya. De, sa shopping. Daw na wilihan ko naglakat. Ano obra ni tatay sadto? Nga hindi ko mapasbay ko to anay kay inday lulubungan. So ano before yung mga ano tayo nga obra? Sang before? Ano obra mo sa una? Sa Columban nagdako pariner. Columban Fathers. Sa southbound. Ano ka dira? Nag-working. Hasta nakatapos. So saan lang? Antis na nadula yung mga misis? Retired na. Retired ano sir? Ano ba? Sa Columban. Ano ka dira? Pero wala man ko nagkuhan sa ila, nga nag-retire. Ano imo nga obra dira? All around. Tani mo nagpare ko eh. Okay. Kaya wala man bukasyon. Wala ko wala ka nakapadayon. Wala ko padayon. Hindi na siya magkanto. Kaya ambal ko sa magpangita sa akong sponsor sa Ireland. Nga masulod ko sa seminary nila. So wala lang nga dayon. Wala na dayon kay tungod nga saying ko, Father, wala man ko bukasyon, wala ko kuling sa Ginoo. Kaya ang tao nga bisan may kuling gani gagwa. Kapangasawa.
Di ayan, asawa ka? di ayhan pa akong damo experience ako sa mga pare. Kaya tayo human beings yan. Sa November So, Berlin. 1, sa November 1, mabalik pa siya dira. So sa November 1, balik ka pa ditay. Oh, kaya tayo muna ang tradisyon sa Pilipino mo. Tokagwan. Oo. Ang Tinalipay mga siya. kalabanan, iban sa norte, dos ng ila. Ang diri sa Bacolod, Uloged. one. Berlin. Nalipay man siya kay... Silang one also, silang to. Berlin. Correct. Oo. Ang dalipay man si tatay kaya subong open ng sementeryo sang 2020 ag 2021 sirado. So, tayo lalipay ka man kay tungod nga subong nga tuig open ang sementeryo. Ay, Ay, tinagigan tungod sa pandemic, sa virus. Mas mayo kay tayo ang mga tao hindi mabisitaan nilang mga minatay nila, ilang taon nila nga, isang tatay ko da gani kadako sang gasto ko da. Ang loko-loko man nga naglubong. Oo. Dili kasampaw-sampaw di. Oo. Wala na kayo mayo? Mga 1999 to. Ginbuhuan niya di ho. Oo. Natural kay ginbuho mo. Oo. Kasi wala guro flooring. Kag wala sa Nagusdang? wall. Duta lang kinabar down kundi ubos ang isa ka mo na. Tumbag. Wala na da, wala na. Nadagdag. So, nairon ng kalahulog ng mga kwanda. Wala na. Si isa kumun na lang. Kumun na lang So, siya. oo. Sige. So, tay, thank you Halong gitaya. gidara kay, Bisitaw na ni tatay ang yasining asawa. Thank you, gid. Halong tay. So, Bombo, Arlene, amo to, no? Ari, si sir naman, ato sininga po sa guardery sa Maya Burgos sa Public Cemetery. Si Sir Romeo Ugahayon. No? Sir, kamusta rin inyo si Bombo, Arlene? Romeo Ugahayon. Ugahayon. Oo, Ugahayon. Poso Guard. Oo, Poso Guardery sa Maya Burgos sa Public Cemetery, Bombo Arlene. Sige. So, ari si Sir. Sir, kamusta diri ang inyo sininga paggabantay diri sa Burgos Public Cemetery? Una sa tanan mo, ma'am, good morning. Good morning, sir. Okay man, salin sa pag-sugod na pag-start namon di gina-assign kami di deploy kami di for guard. Okay man ma'am. Wala man wala man problema gid. Okay man lang. Aga hapon, aga gabi diri inyo sa pagbantay. Bali subong, ay bali apat na lang kami nabilin. Duha kami duty sa adlaw. Duha man sa gabi. Bulos-bulos siya. Monday to Wednesday, pang-adlaw kami, duha ni Tatay Greg, sang upod ko. Tapos pagkagabi naman sang huibis naman sa Thursday, Friday to Saturday naman, panggabi naman kami. Bulos-bulos lang kami. Oo. Okay, so sir, kay sa una do kadamo gidiri sa mga balita nga may gakadula sa subong. Kamusta ang inyo siningang pagbantay humalin July asa subong? At sa paghalin sa pag-assign namon diri ma'am, okay man, successful ma'am, wala man sang may nagkaladula diri, wala man sang reklamo. Kay tungod ari naman kami, mabantayan man namon. Sang una, damo gyud kalatabo, damo ga kaladula, damo ga kawasak nga mga pansyon. Subong wala man. Wala na. So sa subong sir do nagayo gid diri ang mga ari diri nga sepulturero nga naga ayun ni sila kabuksan ang gate sang Burgos Public Market, Public Cemetery. Oo, sa sina ma'am nga mga wala kami gani, bisan kami gani mismo nga nagabantay dire. Wala man kami kay balo kung kung saan pa ni ibuksan kay nagahulat man lang kami sa nasyonal kung anong ila mando nga pabuksan dire kag sa aton nga mga opisyal sang mayor kung pabuksan gid man na diti. Okay man lang, ari man lang kami nagabantay man lang kami gapon. Ti damo man malipay tani nga mga pumuluyo kung mabuksan na di. Kay ti mas open sa ila nga mabisita sila. Oo. Pero pwede ya ka bisita, no? Pwede gid anytime gid man pwede gid ka bisita ang mga tag-iya sa mga minatay. Bisan gani wala pa nagahinangat ang pista minatay, pwede gid. Oo. Ari man lang kami di sa sulod tapos. Oo. May gate lang sirado pero may ara lang gamay nga lagyan. Oo. Bali subong, pwede pa yung makaagi. Babarlin? Subong kami, pwede pa yung makadala mga guna na bala, Bumbo Carl. Sa subong sir, pwede pa makadala guna, pala, nga pwede nila magamit sa pagtinlo? Pwede gid ma'am. Oo, pwede gid.
Sa November 1 Way na man siya di pwede kwan kay mo. gina way man di sila nga may ano sa amon, may order nga amo na bawal, wala man. O okay lang. Oo. Sa subong okay pa, pero pag Oo. nag-abot ng November 1, do bawal lagi siguro sir. Ate depende naman kung anong order sa babaw nga hambal order man sa amon di nga ibawalan amon okay bawal gina siguro. Kay diri sa sulod kag kung magpatinlo ang mga minatay, may damo din nga pang tinlo. Pwede lang sila makasuhol, makakan. Oo. Okay. So, Bang Pao Arlene, to amo na di ang mayo Coast Guard gid wide na apat. may nagareklamo subong wide na ila nga patay or ang lungon ara na sagwa pansyon. Oh, sa subong sir wala naman may nagareklamo nga ila sini nga minatay ara na sagwa sang pansyon. Wala Ang man. mga lapida, kakadula, wala Oo. naman. Wala man ma'am sa subong nga mga bag-o nga mga wala man kaladula, wala man kay sang una ang kaladula damo gid man nagreklamo pero gahambal reklamo sa amon kay tungod sang dugay na ni nagkaladula tapos subong na nila ireklamo. Ti ginagarason man kami nga ina na dula, dugay kag sila mismo makakuan man nga dugay na nadula. Ti amo na nga ginaano man naman sa subong wala man kaloyan man. Oo. Oo. Yes. Sa, Bang Arlene, sa November 1, dugangan sila dira. So sa November 1, may idea ka mo kung dugangan ka mo di sir? Amo pa nang wala namon wala kami kahibalo mismo ma'am. Mas pasalamat man kami kung madugangan kami di kay para nga ma-divide man namon ang amon time kay ti okay man lang bisan kung dugangan kami di okay man kung amo kami gapon okay man lang kay ti ubra man lang kami Oo, amo lang na Nagalibot Kali mo na wala gidya kani wala diop. Wala ka mo di. Wala Okay. Bang Arlene, nagalibot gid na sila ya. nagalibot ka mo diri sir. Nagarubing man kami kung adlaw ma'am kung gabi daw. Hasta lang kami diri sa may sa may waiting shed na yaho kay ti kuan man kami mag-rubing kung gabi na gid kay ti kasiot. Oo. Kadulom no. Duha man kabutang ang ara sa pinsaramon may manog o kung matunok kami da mo na mga So ano sir, may suga na diri, madulom na diri. dulom gid ma'am. Wala di Amo suga? na wala gid amo na ditamit na ang tagaan subong nila ma'am nga butangan di kuryente sa patio kay para may suga kami di. Oo. Okay, di kay wala pa diri kay suga. dira? Bang Arlene. Wala Dulom kuryente. di kung gabi. Bang Arlene? Wala kuryente subong. Wala diri kuryente. Tibisan suga lang sa waiting shed, wala. Oo, wala. Diri sir, wala gid diri suga sa inyo Wala ang pinaka center do, pwede na dimisahan. Kabilugan gina di mo mula di. Tiga ano lang sila kon gabi. Baligin kakas kito ang pagkuan di. Tiga ano lang kamo kung gabi sir? Di mo na oras ang alas 6. Ari kami diga duty. Pagka 10 o'clock sang gabi, ginasira namon ang gate. Di mo na pagkatapos na namon close ang gate, masira kami na matulog naman matulog-tulog kung katulog ka pero kung di ka kasawag tulog Pero nag-check lang ka mo dira. Oo, nag-check kami di ma'am. Diri lang sa mga Oo. May gahod-gahod Oo. Pero kung kaluyan man kung gabi linong man. Marlene. Tama ang ganyan kalindungan daw ng sementeryo. Anyway, at least may idea nga ito mga kauturan, pwede gid sila makabisita na kay iba na dira ka dabong nga nabala kasiot na. Kaga before November 1, pwede pa yung makadala mga guna, mga panggahit baladera. Pero kung November 1, hindi na gidya pwede ang bladed weapon. Hindi na gidya pwede, Bang Arlene, no? Amo na ang isa sa mga ginahingyo sa nga to si kapulisan nga hindi na lang magdala kay ti basi bala, no? Bang Arlene, wala taman ginapangayo, pero ginabawal inang mga bladed weapon kag mga ilim nun na Bang Arlene. Sige, Bamo Carl, thank you gid. Yes, thank you gid sir. So Bang Arlene, gikan diri sa Burgos sa Public Cemetery, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bumbo Carla May Defensor. Direkta dira sa Maya Bacolod North Public Cemetery sa Maya Dalan na Burgos. Sirado na lang sa mga dira ang sementeryo pero pwede ka mga makabisita kay may nagabantay man na dira nga mga guard coming from the Public Order and Safety Office o kon POSO. So may dalabayan lang ya sa kilid para nga makasulod kamo. Pero why nagid ya sang bag-o nga lubong nga bala adra sa Burgos Cemetery kay tama na gid siya ka gutok puno-puno na gid ang sementeryo
Tikon magtirinangkas pag inadira banwa inang delikado na. So base bala magkalarumpag o kung nano nga mga sistema nga nag-decide ang the GSO ni siya under mo ang aton General Services Office nga magkuana na lang urong tato na lang gid ya ang paggalubong sang mga bago napatay adara sa may Burgos Public Cemetery because ini para man sa kayuhan na sang tanan kung maglapaw na ang iba na dira tag 7 katangkas na so delikado na gid katama because base marumpag hindi man nga maayo sa aton health kung may mga nagagilinuwa na dahil sa mga nagatagas pa. So, ginun tatanan na lang, kahit ikalabanan, ginman na dara yung ining tinangkas-tangkas ang mga pansyon sa may Burgos Public Cemetery, hindi ka man niya maganubo, tag 5 katangkas mo. So, kung magadugang kapadara o kung may bagwabi dara nga inuglubong, madugang agad na siya. Ang mga reklamo dira sang tinalikdan to is may mga lungon nga mga kalkal nila bala o kung ginabuksan nila ang pansyon pero at least subong tiway naman na sa ngamuning nga mga reklamo dira sa may Burgos Public Cemetery or sa Bacolod North Public Cemetery sa may Dalan Burgos. Lauban din nato na banwa base mayara gidaya sang road closure adra sa may portion na balasang Dalan Burgos kay ang pinakamadabo nga daan nga mga nalubong o kung mga minatay adra sa may Burgos Public Cemetery sa nakandan naton niya November 1 kag November 2 mo although iban November 1 gida sila yan nagasulod sa may sementeryo kag daw kanami man magabisita ya kon natagadamo kamo no kon natagadamo bala mga nagasulod sa patio so amo lang pila ka mga reminders sa aton sa mga otoridad hindi pwede magdala sa mga bladed weapons sa bisan na pang ang inyong dirarason nga makapanghilamo na kamo o kon makapanggahit tabi kamo dira kating iban niya tag-as man ng hilamon mo. So, hindi na siya pwede. And then, mga speakers nga hindi man ni pwede. Mga magahod, balang mga music. Kaya ang iba na draya, nagapangamuyo. Nagahatag sila sang time sa ilang mga minatay. Iba niya nagasugal-sugal o kung nabi sa mga Bluetooth speakers, diba hindi na siya pwede. Kuan lang gid hinang observe lang gid ang pagkasole mabalasang atmosphere sa sulod sang sementeryo magluwas lang niya sa iban nga mga pribado yang mga sementeryo kay so sa daw fiesta na ya dira kangaya sang private cemetery diri sa may area sang barangay Bata so mga raffle panadaya kag may carnival. Ang mga kapulisan naton preparado naman sa pagbantay sa seguridad sa mga sementeryo because tapos naman ang Mascara Festival no? Tapos ng Mascara Festival abo naman ang sakuan sa aton ng mga kapulisan. Kada sementeryo may ginadara sang igibotang presensya sang mga kapulisan it's either tag 3 or di sila maganubo sa tag 4 parang may nagaderehere gadya bala. Ang aton sa mga traffic enforcers sila naman ang ilang obligasyon amoning pag dereher sang dalagan sang trapiko but kalabanan ng portion na gidal sang Dalan Burgos amoning gina-close para sa tigalalag kay nagpugok man ang dalagan sang trapiko dira kundi man na mismo pag isirado pila ni nga daan ka hundreds of thousands, no? Siguro nakalubong diri sa may Burgos Public Cemetery. Subong
Ang ginalubngan na lang isang area sang Handumanan Public Cemetery and then ang Granada. Ang Barangay Granada, meron sila ayo nagligad nga ang igalubong nga dira ang taga Granada lang man. Because dasig man lang siya, mapuno mo. Hindi abi nato ni sa malipod manigar kadamo man sa mga nagakalamatay tag sa kadlaw. So kadamo man sa mga ginalubong. Ang lungon na subong doon di man maagwantahan ang presyo niya, no? Daso ng service pa. Service pa sang funeral parlor. Amo pa ning isaban sa pagatigan mo nang iban niya nagpreparar na para sa ilang pagtunod bala. So mga plan ng mga ginakuha dara. Sa subong at tigkalalag tamo ning ginakalipay naton kay buksan na giba ng mga sementeryo after 2 years. 2020 and 2021 bagod sa COVID-19 pandemic ti wala gid syempre na punggan nga ginsirado anay sa ngato na gobyerno hangining mga sementeryo kay ginakabig ini bilang super spreader event nga tagadamo nga mga tawo ang nagakadto sa isa ka lugar sa parehong tinion. Di ko na pwede pa man lang wayanay sa mga magakadto amo na nga nag-decide na lang nga siraduhon ang mga sementeryo. And subong, kung nagkapatigayon kita Mascara Festival, makapatigayon naman kita sa mabisita sa aton nga mga minatay sa mga sementeryo para sa tigkalalag. Isa gidarati, syempre, wala sang trabaho, wala klase sa October 31. Naging-deklarar ini siya sa nga presidente bilang special non-working holiday. So, long weekend. Kagamo maning time nga magadamo man mga pasahero, especially sa mga nagaobra diri sa Bacolod, magapauli na sa inyo diratag sa mga kabanawahanan kung day off Domingo, hindi naman lang magabalik kay way man sang trabaho sa Lunes. Meron man na kuno gyapon na sa nga biyahe nga Vallecara Transit Incorporated. Yara sa piya kalinya ang Media Relations Officer sa nga VTI, si Miss Jada Marquez. Live kita sa Bombo Radio Bacolod, ma'am. Upod mo si Bombo Erlin mayong aga. Miss Jade. Okay. Kay medyo nandugang-dugang aton sa nga pamasahe subong o galing kay ni siya aprobado man sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nagasaka man abi ang presyo sang produktong petrolyo mo. Te wala sang isang produkto siguro subong kon mga services na bala nga wala man niya nagasaka ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Sige, Miss Jade, do naka-mute ka ko no, Miss. Okay. Saluwat no, mayong aga sa imo Bombo Erlin. Sa tanan nga tagpalamati sa sini nga programa labi na gid sa mga pinalangga nga pasahero. Ang pamangko tagad sa subong kay man siguro 30 ma'am or 29 nagamatambat na pala uli mo mga may day off. By ano ka mo may biyahe pagyapon ng mga buses naton para sa Tigkalalag? Yes, Bombo Erlin no, wala kami sa untat biyahe sa gihapon ara kami nga mag-servisyo sa aton mga pinalangga nga mga pasahero. So wala sila sang dapat nga i-worry no kay as long na may mga special occasions pa ara di kita dira nga maghahatag sa ila sang serbisyo. Wala man di ba nabi kamo pwede makauntat ma'am no because there is a violation? Yes, that's right. So kung maguntat kami may possibility sina nga wala nga i-cancel man ang amon nga prangkisa no. So labi na kita subong nga may mga okasyon ara di kami sa paghatag sang serbisyo sa aton nga mga pasahero. Pero ma'am, sa kinaandan, basta may mga amon nga mga observation na naton, gidamo giman yang mga pasahero. Ilabi na, ang October 31 na bigin declare sang presidente nga special non-working holiday. Ara gina no, expect na siya namon nga by Sunday, by Saturday or by Sunday damo na matinagsa nga mga pasahero. So labi na gid sa Monday siya pinakadako nga bulto sang pasahero. So amo na kay subong sini nga adlaw may ipatigayon man kami nga meeting para sa preparation sang sini nga kahiwatan
So expect na siya namon ang mga pasahero nga halin sa bata sa tulang no kung sa mga karga pagit kung paano na siya namon i-handle nga wala sang mga aksidente nga matabo na binagit sa terminal kag magkaladula pa lang ang mga gamit kay amo man nga panahon niya daw sako man ang ibang nga mga utod Correct. Sa pagpanghimulos man sa aton bala nga mga kauturan man. Oo. Pero ma'am, pwede na sila makasakay bisan nagabantay lang sila sa igadalan. As much as possible tani encourage tagit nga sa terminal sila no para nga mangin mahapos pa sa ila kay kun ara dira sa higad sang dalan sa amo sinisubong ang sitwasyon daw mabulubudlayan kini sila sa pagsakay tungod dira nga daan sa terminal butok na siya so basi hindi sila bala ma-cater sa pagpasaka kay considering nga waay na sang kulungkuan nga available kag sa karon pa nga ga-observe pa kita sa gihapon sa mga safety protocols man no. Correct. Oo. Importante lang yung nag-face mask. Ma'am, kay sa amo ni nga dano, nagagilinutok wala. Ilabi na kung 31 sang hapon ka naguro mapuli. Yes, ara ginadaang dako ka bulto gid sa pasahero no kay kayang iba may mga manug-abot pa na diri so most likely maabot sila sa diri sa Bacolod from other provinces mga Saturday, Sunday or Monday the most gina siya. So amo na siya nga we need to prepare also sa mga drivers particularly sa amon mga drivers no nga kinandi are physically fit sa pagbiyahe also so may mga ipatigayon man kami nga mga kapag check up sa ila no pati na gid ang amon pagid mga units nga dapat roadworthy sila sa amo sini nga mga panahon. Oo. Pero ma'am, hindi na yan siling yung gadugang kamo unit kay di ba mayroon na special permit dapat. So kung ano lang inyong regular nga trips, amo lang na iya. Yes ma'am. So ang mga units namon ara na siya preparado na tanan. So we have sufficient number of units sa pag-cater sa sini nga mga pasahero. Okay. Medyo nandugang-dugang lang sa buong pamasahe kaya ginaprobahan nabi ma'am mo sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dugang sa provincial buses. Yes, that's right no. So even sa part namon napatyagan man namon ang kapudlayan sa sini nga mga nga pagsaka sang gatong so way kami may mahimo kay kami tako gid kami nga apektado sa sini nga problema no. So even though hindi man namon gusto nga magdugang sa pamasahe but halin ini siya sa LTFRB kag kinahanglan man namon nga mag-survive kay para man nga mabuhi man kami ang amon mga drivers. So, but I am assuring the riding public nga ang pagpasaka nga ini siya sa ginahatag nga fare matrix ang LTFRB. Kay subong nga mas mahal ng diesel sang sa gasolina Yes, considering Bumbo Erlin nga sa Malawi pala nga panahon bago lang gani kinaprubahan ang pagsaka sa pamasahe no nga kapila na ka beses nagsaka kag ang kung if ever nga nanaog man siya hindi siya sufficient enough para nga hindi pala magnubo gid ang gatong. So pila lang ka mga pagsaka pagnubo birahon dason sang isa ka dako nga pagsaka no so kami nag-agwanta man kami sa Malawi na panahon. So amo na subong pangayo ginamon ang pag-ichindi sa riding public bahin sini kay considering transportation company kami. So gatong di siya ang ginagamit para sa pagpadalagan sa amon mga units man no. So lagi kami sa may mahimo nga kundi magukod man kami sa sining nga pagpangabay nga mga dugangan man ang amon nga ang pamasahe para nga makasurvive man kami. Correct. Kaya tiwas na sila lang subong nagareklamo gid tanan ng mga balaklod nga darom nagasaka man mo. Anyway, kung nag-expect ka mo more passengers sa 31 kay klase naman abi ma'am sa November 2 kamay naman trabaho. Siguro November 1 sang hapon ma'am no, damo naman pasahero liwat. Yes, most likely amo naman na siya no. So amo na nga subong metro masako-sako gid kami no sa pagpatigayon kami ara man ginalunsar subong ang uplan iwas aksidente no. So amo na kami kaupod man kami sa mga line agencies ng government
para sa pagpatuman sa isa ka matawhay nga pagbiyahe sa sining nung okasyon. So may mga makita dira posible nga mga kapulisan kat ang Red Cross posible ara naman nada dira para nga makahatag man sa immediate nga action no kung anong posible nga hindi ta malikawan nga mga insidente dira mismo sa sulod sa terminal. But rest assured nga ang management ginahimo manamon tanan no para nga makahatag kami sa isa ka matawhay ka komportable nga biyahe para sa tanan nga riding public. Opla ano gani ma'am ligtas biyahe. Yes, that's right. Okay. Kag mayo gid siguro kung nagabiyahe bala hindi gid mo nakadamo bala mga dala kay kabudlay kun damo ka bagahe. Oo, sakto gina siya Bombo early no kag consider nga ipa may mga bitbit pa bala nga mga magagmay nga kabataan. So mabulubudlay kini nang gabi na kintol bala kung mas ginatagaan ta pa priority ang mga karga tapos sa kabataan ta. So amo lang dapat nga mangin mahinalungon ng kita no. So ang kabuhi isa lang na siya so dapat talungan ta magtuman kita kung ano mga safety protocols na ginapatigayon dira sa terminal no kay considering nga madamo gini ang madagsa nga mga pasahero so dapat mangin mahinalungon man kita. Correct. Miss Jada Marquez, thank you again sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod, ma'am, and sa liwat mayong aga. Madamo gid nga salamat Bombo Erlino sa sining opportunity. Halong di kita permi kag madamo gid nga salamat. Madamo nga salamat kay Varia Cara Transit Incorporated Media Relations Officer Miss Jada Marquez. Kaya tigdalawban na rin nato na iban na sini nag-obra bala diri sa may Bacolod so mansiga para uli naman out of town and November 1 siguro sa hapon kalabanan na matamata naman kay November 2 mayara na kita gani isang full-blown nga face-to-face classes. So balik naman sa trabaho, balik ka naman sa opisina. Salinga sa nga to na presidente basta medyo may sobra ka mo dira sa budget makalagaw-lagaw ka mo sa mga domestic nga mga tourist spots parang ma-boost na to ng tourism. Gani maglagaw ka, hindi pwede nga wala ka dalang kwartara ko. Subong nga dano, nagsaka ang pamasahe, nagsaka ang presyo sang mga balaklo. Naman na sa mga mag-travel, makadala ka mo dira medyo sobrang kwarta bala para sa inyong pamasahe. Sang sa nagligad ng mga binulan. Because nag-take effect ni ang pamansaka sa pamasahe subong October. Kaya ginaprobahan man sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang saka sa pamasahe because high time na giban. Nga dugangan or pasakaan na ang plete kay ang yara sa transport industry pierde man na sila. Halos sa kada semana ang saka sa presyo sang diesel kag gasolina nga daan. Kung meron man na sang rollback, sininti mo sa gate. Pero okay naman lang na, no? Sa nga wala sang rollback, kagay sang ginapatuman sa mga kagahon and lasayo sa mga aga nga meron sang sininti mo sang rollback. 35 centavos ang ginubo sang presyo sang gasolina, 1 peso and 10 centavos ang ginubo sang presyo sang diesel. Sige preparar na. I-check naman nato na liwat ang presyo sang pilit nga bugas sa bala or ining kalamay. Brown sugar and raw sugar and lahing na naman. Mga kandila, i-check naton kag presyo sang bulak. 15 minutos sa Banwa na bilin nantes ang alas 10 sa aga. Kulabos ang atong champo diri sa Balatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 61 days na lang ang Banwa na bilin alas ang adlaw sang Pasko. 61 dias sa nabilin alas ang adlaw sang Pasko.
Sige, of the night kitabwa sa man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok